Siya ay isinumpa ng isang hindi nababasag na spell kaya't umakyat siya sa sinaunang tore at sinubukang akitin ang mangkukulam, humiling ng tulong sa kanya. Nagsimula ang kwento kay Prinsipe Oscar at sa kanyang tagapaglingkod, si Razor, habang patungo sila sa tore ng isang mangkukulam. Sinubukan ni Razor na kumbinsihin siya na bumalik sa kastilyo, na nag-aalala na ang mangkukulam ay maaaring magsumite ng isa pang sumpa sa kanya, ngunit si Oscar ay hindi nag-aalala at ipinaalala sa kanya na hindi siya nakahanap ng solusyon sa kanyang problema kahit na pagkatapos ng 15 taon. Kaya ang plano niya ay humingi ng tulong sa Witch of the Ashermon, at kung hindi iyon gagana, plano niyang hanapin ang mangkukulam na responsable sa kanyang sumpa, ang Witch of Silence. Dumating sila sa Asher Tower, at pinakiusapan siya ni Razor na bumalik dahil masyadong delikado ito at ilang taon na ang nakalipas mula nang may nakarating sa tuktok ng tore, ngunit sa tingin ni Oscar ay magiging maayos siya, kaya nagpatuloy siya sa loob. Sinabi ni Razor na ang tore ay tulad ng inilarawan sa mga talaan, at binanggit na magkakaroon ng mga hamon na naghihintay sa kanila, ngunit ipinaalala ni Oscar sa kanya na kung sino ang makaabot sa tuktok ng tore ay magkakaroon ng hiling na ipagkakaluob ng mangkukulam. Sinabi sa kanya ni Oscar na manatili sa likod, ngunit nagpasya si Razor na sundan siya, at naabot nila ang unang pagsubok, na pagtatanto na napapalibutan sila ng mga ahas. Alam ni Oscar na hindi sila makamandag, kaya nananatili siyang kalmado, alam na ang tunay na hamon ay isang theorem sa matematika na sikat sa pagiging hindi malulutas, ngunit alam niya ang sagot dahil natuklasan ito isang dekada na ang nakalipas, kaya pumasa siya sa unang yugto. Sa tuktok ng tore, isang babae na nagngangalang Lilia ang nagulat sa mangkukulam, si Tanya, na nagsasabing mayroon silang mga bisita. Binanggit ni Lilia na nakapasa sila sa unang pagsubok, ngunit iniisip ni Tanya kung malalampasan ba nila ang unang guardian. Samantala, tinalo ni Oscar ang unang beast sa isang pag-atake, at si Razor ay natakot ngunit sa tingin ni Oscar ay isang magandang warm-up ito. Nagpatuloy sila, umabot sa kalahating punto, at nalaman namin na ang huling taong nakarating sa tuktok ay ang lolo ni Oscar 70 taon na ang nakakaraan, at siya lamang ang nakaligtas sa isang 10 kataong ekspedisyon. Nakarating si Oscar sa isang silid na may 2 gargoyle, at inatake nila siya, ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Iniulat ni Lilia ang kanilang pag-unlad kay Tanya, na nagulat na si Oscar ay nakakalampas sa kanyang mga pagsubok ng mag-isa. Naaliw si Razor na nagawa nilang talunin ang mga gargoyle, ngunit biglang gumuho ang sahig, at sila ay nagkahiwalay. Sinabi sa kanya ni Razor na magpatuloy, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya makitang si Oscar ay naging hari habang siya ay nahulog sa kawalan. Naabot ni Oscar ang tuktok ng tore, at si Tanya ay nagpakita sa harap niya. Sa tingin niya ay hindi siya mukhang mangkukulam, at inihayag ni Tanya na ayos lang si Razor, kaya may oras silang mag-enjoy sa tsaan ng magkasama. Nagtataka si Oscar kung binabago niya ang kanyang hitsura gamit ang magic, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na ang mga mangkukulam ay nabubuhay ng mas mahaba kaysa sa mga tao at ang kanyang katawan ay tumigil sa pagtanda. Binabati niya siya sa pagiging unang nakarating sa tuktok ng mag-isa at tinanong ang kanyang pangalan, kaya ipinakilala ni Oscar ang kanyang sarili bilang Crown Prince, at nagulat si Tanya na siya ang apo ni Haring Rigor. Napansin niya kung paano ito kamukha ng kanyang lolo, at ipinaliwanag niya na nakatira siya sa tore kasama ang kanyang pamilyar. Tinawag niya si Lilia, na nagpapaliwanag na nagcast siya ng spell kay Razor, kaya natutulog ito sa labas ng tore. Nagtataka si Oscar kung ano ang nangyari sa iba pang mga tao na sinubukang umakyat sa tore, kaya ipinaliwanag ni Tanya na kapag sila ay nabigo, sila ay pinaalis na ang kanilang mga alaala ay binabago. Ngunit inihayag ni Lilia na ibinibigay niya ang kanilang mga kahilingan kung sila ay dumating na may marangal na hiling, tulad ng pagpapagaling ng isang sakit. Nagtataka si Oscar kung umalis na ba siya sa tore, ngunit binanggit ni Tanya na mas gusto niyang manatili dito dahil hindi niya nais na makagambala sa buhay ng iba, or gamitin ang kanyang kapangyarihan sa isang kapritsyo. Nais ni Oscar na maramdaman ng Witch of Silence ang parehong paraan tulad ng ipinaliwanag niya na noong bata pa siya, sinumpa siya ng mangkukulam at ang kanyang ama, na naging dahilan upang hindi sila magkaroon ng tagapagmana. Ang sumpa ay nagiging sanhi ng kanilang dugo upang sirain ang sinumang babaeng mahawakan nito, kaya nangangahulugan ito ng pagtatapos ng kanilang bloodline. Ipinaliwanag ni Oscar na ang kanyang ama ay hindi kailanman nais na pag-usapan ito, ngunit ito ay tila may kaugnayan sa kanyang ina, na nasawi ilang sandali lamang.
Ginugol niya ang kanyang pagkabata sa paghahanap ng paraan upang masira ang sumpa ngunit wala siyang makitang anumang mga pahiwatig, kaya nagpa siya siyang umakyat sa tore. Binanggit ni Tanya na walang mga garantiya na maaalis niya ang sumpa at ipinaliwanag na gumagana ang mahika ayon sa isang hanay ng mga panuntunan, ngunit ang mga sumpa ay iba dahil nilikha ang mga ito kapag ang mga salita ay puno ng mahiwagang kapangyarihan, at hindi sila sumusunod sa parehong mga patakaran bilang magic. Ang kapangyarihan ay nag-iiba depende sa kung sino ang nagsumite nito, ngunit sa parehong oras, ang mga sumpa ay hindi kasing lakas at maaari lamang kumilos ng hindi direkta. Ngunit naisip ni Oscar na ang sumpa sa kanya ay makapangyarihan, at sumang-ayon si Tanya ngunit ipinahayag na kung ano ang mayroon siya ay mas katulad ng isang pagpapala. Inihayag ni Tanya ang magic na nakasulat sa kanya at ipinaliwanag na ang mga pagpapala ay ibinibigay sa parehong paraan tulad ng mga sumpa, ngunit ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan ay iba. Pinapalakas nila ang enerhiyang naruroon na, kaya malamang na mas malakas ito, at talagang pinoprotektahan ng kanyang sumpa ang kanyang anak sa isang malakas na puwersa, ngunit walang ordinaryong babae ang makatiis nito. Ibinunyag ni Tanya na hindi niya ito masisira, at ang tanging solusyon ay ang makahanap siya ng babaeng makakatiis sa kapangyarihang nagpo-protekta sa bata. Nagpa siya siyang tulungan siyang maghanap, ngunit iniisip ni Oscar kung ano ang gagawin kung may asawa na ang babae or nasa maling edad. Kaya binanggit niya na kung siya ay may asawa, wala siyang magagawa, ngunit kung ang babae ay masyadong matanda, maaari siyang tumulong sa mahika, at kung ang babae ay masyadong bata, maaari niyang hintayin na lamang itong lumaki. Ngunit mayroong ibang ideya si Oscar, sa pag-aakalang kakayanin niya ang kapangyarihan, kaya hiniling niya na maging asawa niya ito. Ngunit tumanggi si Tanya, sinabing wala siyang riz at iniisip na hindi papayagan ng Royal Council ang isang mangkukulam sa Royal Family. Ngunit iginigiit pa rin ni Oscar, kaya nagbanta si Tanya na burahin ang kanyang mga alaala, ngunit hinawakan niya ang kanyang espada, at nakilala niya ito bilang isang maalamat na sandata na may ganap na mahiwagang pagtutol, kaya wala siyang kapangyarihan laban dito. Umatras si Tanya at nagpas siyang magpatuloy sa pagsasalita, kaya binanggit niya kung paano siya nanirahan sa kanilang kastilyo 70 taon na ang nakakaraan. Inihayag ni Tanya na siya ay nanirahan doon sa loob ng isang taon, nagtuturo ng mahika at naglilinang ng mga bulaklak, kaya nagpa siya si Oscar na baguhin ang kanyang kahilingan at hiniling sa kanya na manirahan kasama niya sa loob ng isang taon. Dahil wala siyang ibang pagpipilian, pumayag siyang umalis sa tore at maging tagapagtanggol niya. Nakita namin si Razor na natutulog sa labas, at ginaisang siya ni Oscar. Ipinakilala si Tanya bilang apprentice ng mangkukulam upang maiwasan ang hinala. Ipinaliwanag ni Oscar na mananatili siya sa kastilyo kasama niya upang subukang alisin ang sumpa, at ginagamit niya ang kanyang mahika upang lumikha ng liwanag para sa mga kabayo, ngunit sinabi ni Oscar sa kanya na ang kanyang mahika ay hindi kinakailangan, na nagsasabing kailangan lang niyang maging sa tabi niya. Dumating sila sa kastilyo ng Farsep kung saan si Tanya ay gumawa ng spell na nagpo-protekta kay Oscar mula sa lahat ng panlabas na pag-atake. Ipinaliwanag niya na walang sinumang tao ang makakasira nito habang siya ay nabubuhay, ngunit siya ay mahina pa rin sa lason at psikolohikal na pag-atake. Isinuot niya ang kanyang apprentice attire at binanggit na umalis siya sa tore upang ipawalang bisa ang kanyang sumpa, ngunit iginiit ni Oscar na pakasalan na lang siya nito, ngunit sinabi ni Tanya sa kanya na hindi niya siya type. Nakipag-usap si Tanya kay Razor at nagtataka kung may iba pang miyembro ng royal lineage, kaya ipinaliwanag niya na 15 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng mga sanggol sa buong kaharian, at lahat ng mga pinsan ni Oscar ay nawala. Kaya walang mas batang miyembro ng maharlikang pamilya. Nakita namin ang 2 salamangkero na nagsisindi ng mga chandelier sa pasilyo, ngunit ang isang babae na nagngangalang Cecilia ay nahirapan sa spell, at isang chandelier ang malapit nang mahulog sa kanya, ngunit iniligtas siya ni Tanya. At ang isang mage na nagngangalang Kanro ay nagtataka kung paano niya ito ginawa nang hindi binibigkas ang spell. Pinapanood niya ang mga general, sina Albert at Medina, habang naglalaban sila, at sa tingin niya ay isang mahusay na manlalaban si Albert ngunit alam ni Razor na si Oscar ay mas mahusay kaysa sa kanya. Nais niyang magsanay ng pakikipaglaban sa espada sa kanila, kaya nakipag-sparring siya kay Albert, at napagtanto niya na napakahusay niya para sa isang apprentice. May hinala si Medina sa kanya, pero sa tingin ni Albert, nagseselos lang siya kaya kinurot niya ito. Biglang sumulpat si Lilia, at ipinaalam niya kay Tanya ang isang problema.
Pumunta siya upang bisitahin si Oscar, at nagtataka si Oscar kung bakit siya nagpalit ng kanyang damit, kaya ipinaliwanag ni Tanya na siya ay mawawala sa loob ng 3 araw. Kaya't sinubukan niyang pigilan siya, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na maaari siyang pumunta saan man niya gusto. Tinanong ni Oscar kung saan siya pupunta, at napansin niya na nag-aalala siya, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang pumunta sa Magic Lake kung saan ang isang halimaw ay tinatakan 70 taon na ang nakakaraan. Ibinunyag niya na may mga senyales ng dakilang mahiwagang kapangyarihan, kaya gusto niyang malaman kung sino ang may pananagutan dito. Ayaw siyang pabayaan ni Oscar na mag-isa, kaya nagpasya siyang samahan siya, na sinasabing ang lawa ay nasa ilalim ng kanyang mga teritoryo, at hindi siya hahayaan ng konseho na dumaan mag-isa. Iminumungkahi niya na magtipon ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit sa tingin ni Tanya ay haad lang iyon sa kanya at ipinapaalala sa kanya na kailangan lang niyang protektahan siya. Ngunit alam ito ni Oscar at gusto pa rin niyang umalis, kaya binanggit ni Tanya na mayroon siyang 1 oras para maghanda. Sa lawa, 2 misteryosong tao ang siguradong darating ang mangkukulam, alam nilang may hinahanap siya. Tinipon ni Oscar ang koponan, at nagulat si Cecilia na makakita ng dragon sa mga balikat ni Tanya, at ipinaliwanag niya na ginagamit niya ito bilang isang sakay kapag naglalakbay ng mag-isa. Nagpasya si Oscar na ilagay si Tanya sa pamamahala, na sinasabi sa kanyang mga tauhan na sundin ang kanyang mga utos, ngunit kinwestiyon ni Tanya ang kanyang desisyon, sa pag-aakalang siya ay isang kakaibang tao. Bigla niyang naalala ang nakaraan at napagtanto niya na wala nang natitira mula nang bumisita siya sa kaharian. Sinabi niya na ang lahat ng alam niya ay humahantong sa kanya, kaya nagpasya siyang manatili sa tore. Pumasok sila sa portal, at nagpapakita sa mga lupain malapit sa lawa. Sila ay sumulong, at ipinaliwanag ni Tanya na 70 taon na ang nakalilipas, ang kalapit na bansa ay sumalakay sa Farsa. Nagawa ng kaharian na itulak sila pabalik kasama ang hukbo nito, ngunit gumamit ang kalaban ng isang napakalaking mahiwagang beast na nakalaya, at nawasak ang sinuman sa landas nito. Sa huli, nagawa niyang i-seal ito, ngunit nahawahan ng aura nito ang lupa, na naging isang walang buhay na lugar. Bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang salamangkero, at tila kilala siya nito, na kinikilala siya bilang witch ng Ashermon. Naalala ni Tanya na bata pa siya noong huli silang nagkita, ngunit ipinaliwanag niya na lumakas siya, na sinasabing ipaghihiganti niya ang kanyang amo na pinaslang ni Tanya. Gumagamit siya ng mahika para atakihin sila mula sa likuran, at nagawang ipagtanggol ni Oscar ang kanyang sarili, ngunit ang iba ay tinamaan, kaya ginamit niya ang kanyang sariling katawan upang protektahan sila gamit ang hadlang ni Tanya. Inatake ni Tanya ang salamangkero, ngunit bigla siyang nawala, at pinagaling ni Cecilia ang mga nasugatan. Tumutulong din si Tanya, pero natatakot sila sa kanya dahil alam nilang witch siya. Sa tingin ni Tanya ay inaasahan ito, kaya iniba niya ang paksa, at ipinaliwanag na susubukan ng mga salamangkero na sirain ang selyo sa lalong madaling panahon dahil natuklasan na sila. Kaya, nagpasya siyang magpatuloy, ngunit pinigilan siya ni Oscar, sinabing hindi niya hahayaang dalhin ang lahat ng mag-isa. Pero pinaalalahanan siya nito na 1 taon lang ang kontrata nila kaya dapat ay gamitin siya nito para masolusyonan ang kanyang mga problema. Ipinaliwanag ni Tanya na ito ay wala para sa kanya, at nangako siyang babalik sa kanya, na tinitiyak sa kanya na hindi siya masasawi. Sumakay siya sa kanyang dragon, at sinamantala ni Oscar ang pagkakataon na mag-propose sa kanya, ngunit tinanggihan niya itong muli, at lumipad palayo. Samantala, inutusan ng matanda ang lahat na sirain ang selyo, ngunit nagpakita si Tanya sa likuran niya, pinapas lang ang lahat sa isang iglap. Napagtanto niya na ang halimaw ay maaaring magdulot ng mga problema, kaya sinira niya ang selyo upang maalis ito. Nagsimula ang laban, at sinalakay ng halimaw si Tanya, kaya tinutulan niya ito ng isang spell, ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang main. Gumagamit siya ng mga bomba sa pag-atake, ngunit ang halimaw ay patuloy na nagre-regenerate, kaya siya ay gumagamit ng isang mahusay na spell upang ikadina ang beast sa lupa. Naghahanda siya ng isang malakas na pag-atake, at nagawang saktan siya ng halimaw sa gitna ng enchantment, ngunit nagawa pa rin niyang tapusin ang spell, at inalis nito ang halimaw sa isang iglap. Ibinalik siya ng dragon sa kuta na may malaking sugat, at nakita namin si Oscar na naghihintay ng balita. Ibinunyag ni Cecilia na mukhang hindi malubha ang sugat dahil nagawa ni Tanya na pagalingin ang sarili. Nagpasya siyang bisitahin siya, at nakita niyang nagtatakip siya ng kumot, kaya nagalit si Tanya, sinabihan siyang huwag pumasok habang nagpapalit siya.
Pagkatapos magbihis, ipinaliwanag niya na dumanas siya ng matinding pinsala sa loob, kaya pinabilis niya ang kanyang paglaki upang makarecover. Sinigurado ni Tanya na okay lang siya, ngunit ang kanyang hitsura ay hindi magbabago pabalik dahil siya ay nakapos lamang ang kanyang paglaki upang mapanatili ito. Sinabi niya sa kanya na nagawa niyang talunin ang halimaw, kaya pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa lahat. Kinabukasan, nakatanggap si Tanya ng balita mula sa kanyang pamilyar, at tila nag-aalala siya. Si Cecilia ay nagdala ng pagkain para sa kanya, at nakita niya ang kanyang paggupit ng kanyang buhok, ngunit iniisip ni Cecilia na ito ay isang kaila-hilakbot na ideya, kaya nagpasya siyang tulungan si Tanya. Nagtataka si Tanya kung hindi natatakot si Cecilia sa kanya, at naalala ni Cecilia ang kwento tungkol sa kung paano winasak ng 5 mangkukulam ang isang buong bansa sa isang gabi, ngunit sa tingin niya ay hindi masama si Tanya. Iniisip ni Cecilia kung may isang bagay na hindi alam ang isang mangkukulam, at inamin ni Tanya na hindi niya naiintindihan si Oscar, ngunit sinabi sa kanya ni Cecilia na mukhang nagkakasundo sila. Alam na ng lahat na siya ay isang mangkukulam, kaya opisyal na ipinakilala ni Oscar si Tanya sa harap ng kanyang ama, na sinasabing gagawin niya itong asawa, ngunit muli niya itong itinanggi, at binanggit na naparito lamang siya upang alisin ang kanyang sumpa, na nagpapaliwanag na ito ay medyo mahirap, at kakailanganin ng oras upang maresolba, ngunit ito ay hindi na masyadong magtatagal. Binanggit ni Oscar na dapat niyang tanggapin ang responsibilidad kung hindi niya maalis ang sumpa, at nagalit si Tanya, kaya nagtalo sila sa harap ng hari, at naisip din niya na magkakasundo sila. Ang mga mahiwagang salamangkero noon ay natutuwa na si Tanya ay nagkaroon ng matinding sugat, na pinilit siyang umalis ng nagmamadali, dahil nakuha nila ang bato ng halimaw, ngunit ang isa pang salamangkero ay biglang nagpakita, at tila ito ang taong hinahanap ni Tanya. Binanggit ng salamangkero na makikipagkita siya sa kanya sa tamang oras sa pag-aakalang matutuwa siyang makita siya, ngunit binanggit ng lalaki na hinahamak siya nito sa lahat ng bersyon ng kwento, kaya't nalito ang salamangkero, ngunit tumanggi ang lalaki na ipaliwanag pa, at binanggit na sila ay mga manunood lamang na tumutulong upang may sagawa ang mga kinakailangang kaganapan. Tumanggi ang salamangkero na palayain sila, at nagbanta siyang aatakehin sila, kaya ginamit ng lalaki ang kanyang mahika para i-teleport ang babae. Inaatake siya ng salamangkero dahil hinala niyang makikialam ang lalaki sa kanyang mga plano, kaya inalis niya ang lalaki sa isang pag-atake. Sinisiyasat ng prinsipe at ni Razor ang isang kagubatan kung saan nasawi ang 9 na taga-nayon, at natagpo ang dehydrated ang kanilang mga katawan. Nakahanap si Razor ng isang halaman na parang perlas, ngunit biglang nagpakita ang ibang mga halaman, at sinubukan silang sakalin. Iniligtas siya ni Oscar, napagtanto na sila ang may pananagutan sa pagkasawi ng mga taga-nayon, ngunit isang halaman ang biglang naglulunsad ng lason kay Razor, na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay nang mapansin ni Oscar ang isang babae na nanonood sa kanila. Nagising si Razor sa bahay ng babae, at ipinaliwanag ni Oscar na binigyan niya siya ng antidote. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Larisha, na nagsasabing siya ang witch ng Forbidden Forest. Napansin niya na si Oscar ay may protection na hadlang sa katawan ni Tanya, at nagulat siya na nagawa niyang maabot ang tuktok ng tore ng mag-isa. Nagtataka siya kung ano ang hiniling nito, at ipinaliwanag ni Oscar na gusto niyang gawing asawa si Tanya. Si Larisha ay nasa sabik, ngunit binanggit niya na ito ay magiging mahirap dahil si Tanya ay gumagamit ng espiritual na mahika sa mahabang panahon. Ipinaliwanag ni Larisha na kailangang manatiling dalisay para sa espiritual na mahika, or mahihirapan si Tanya na gamitin ito, ngunit inamin ni Larisha na siya ay makapangyarihan, kaya naniniwala siyang hindi ito magiging malaking problema para sa kanya. Nag-aalok si Larisha ng aphrodisiac para tulungan siya, ngunit tumanggi si Oscar, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng mas kawili-wiling bagay, at magtanim ng isang bagay sa kanyang isip. Iniisip niya kung gusto nitong lumaban, ngunit naalala ni Razor na tinulungan niya sila, at sa tingin niya ay mas mabuting umalis na lang sila. Nang maglaon, may kakaibang nararamdaman si Tanya kay Oscar, kaya iniisip niya kung nakatulog ba ito ng maayos, at kinumpirma ni Oscar na siya nga, ngunit tila may naaalala siya, at hindi niya naiintindihan kung ano iyon. Hindi naniniwala si Tanya kay Oscar, kaya tinanong niya si Razor, na kinumpirma na natutulog ito ng maaga. Sinabi ni Tanya sa iba na maaaring may lover si Oscar, at ipinaliwanag niya na ang enerhiya ng kanyang buhay ay pabago-bago, na sinasabing nakakaamoy siya ng pabango, ngunit ipinaliwanag ng iba na wala silang napansin. Kaya, napagtanto niya kung ano ito, at niyanig ang kastilyo sa galit.
Nagpa siyang harapin siya, na inihayag na alam na niyang nakita niya ang Witch of the Forest. Sa tingin ni Oscar ay hindi ito isang malaking bagay, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na siya ay maswerte, dahil napansin niya ang spell na inilagay sa kanya sa oras, at nagpapaalala sa kanya na ang mga psikolohikal na pag-atake ay maaari pa ring makaapekto sa kanya. Ipinaliwanag niya na siya ay tinamaan ng isang spell na nagpapakilala sa sarili bilang isang magkasintahan sa kanyang mga panaginip na unti-unting ninanakaw ang kanyang enerhiya, at ito ay maaaring humantong sa kasawian sa loob ng isang linggo. Ipinaliwanag niya na nakakalimutan niya ang lahat kapag nagising siya, sa pag-aakalang si Lauricia ay isang degenerate dahil ginawa niyang si Tanya lang ang nakakaamoy nito. Kailangan niyang pumasok sa kanyang panaginip upang ayusin ito, kaya't siya ay natulog, at ginamit ni Tanya ang kanyang mahika upang pumasok sa kanyang isip. Nakita ni Oscar si Tanya sa tabi ng kama, at niyakap niya ito, ngunit kontrolado ito ng tunay na Tanya, kaya sinakal niya ito. Nakiusap siya sa kanya na huminto, ngunit pinilit siya ni Tanya na tapusin siya, at bigla siyang nagising, ngunit nagalit siya na ginawa niya itong tapusin sa kanyang panaginip, kaya nilinaw ni Tanya na hindi siya iyon, at ito ang pinakamabilis na paraan upang maalis ang spell. Iniisip din niya na dapat itong maging handa na gawin iyon kung kinakailangan, at nagtataka siya kung bakit ito sinasabi nito, ngunit sinabihan lang siya ni Tanya na magpahinga. Pumunta si Tanya upang harapin si Lauricia, at humingi siya ng paliwanag, ngunit binanggit ni Lauricia na ito ang kanyang paraan ng pagbati sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Pinagalitan siya ni Tanya, ngunit gusto niyang pag-usapan ang tungkol kay Oscar, at sa tingin niya ay malupit si Tanya, pinilit siyang gawin iyon. Nakita niya itong isang gwapong lalaki, at nagmumungkahi na kunin siya, ngunit iniisip ni Tanya na isang masamang ideya na isali ang isang mangkukulam sa angkan ng hari. Sinubukan ni Lauricia na humingi ng tawad, kaya ibinalik niya ang mga likidong kinuha niya mula sa prinsipe dahil baka makatulong ito sa pagbagsak ng sumpa. Ibinunyag din niya na gusto niya si Tanya, dahil ang spell ay nasa anyo ng taong pinaka-nagustuhan ng target. Pumunta si Tanya upang makita si Oscar, at nagbahagi sila ng isang matamis na sandali habang sila ay humihingi ng tawad sa isa't isa. Si Oscar ay nagsasanay kasama si Albert ngunit madali niyang nakuha ang tagumpay, kaya walang ibang gustong humarap sa kanya. Ngunit nakita niya si Tanya, at hiniling niya sa kanya na lumaban. Tumanggi siya, dahil binanggit niya na wala siyang mapapala rito, ngunit pinapayagan siya nitong gumamit ng mahika, kaya nagbago ang isip niya. Nagtataka siya kung gaano siya kalakas, at iniisip niya na baka mapaslang siya, kaya nagpa siyang tanggapin ang tunggalian, at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang espada. Hawak niya ang nag-iisang espada na humaharang sa mahika, at inaatake siya nito gamit ang kanyang mga spell, ngunit ito ay para lamang gumawa ng pambungad para sa paghampas. Natapos ang kanilang laban, at pinagaling niya siya habang inaalala ni Medina ang kanilang laban. Nalaman namin na karamihan sa mga salamangkero ay nagpapadala ng mga swordsman pasulong at nag-spell mula sa likod, ngunit ginagamit ni Tanya ang espada upang takpan ang kanyang mga pag-atake. Iniisip ni Medina na talagang sinusubok niya ang prinsipe sa panahon ng tunggalian, at naalala niya kung gaano siya kasaya na naiiwasan niya ang kanyang mahika. Nagtataka si Oscar kung naging seryoso siya sa kanya sa laban, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na ang mga komplikadong spell ay nangangailangan ng mga pag-enchant at konsentrasyon. Iniisip niya kung gusto na ba nitong masawi, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na marami pa rin siyang gustong gawin, tulad ng pagtanggal sa sumpa niya. Sa tingin niya ay simple lang ito, sinasabing kailangan lang niyang maging asawa niya, ngunit tinanggihan siya nito muli. Makalipas ang ilang oras, naabisuhan si Oscar tungkol sa pagdating ng isang emisaryo mula sa isang maliit na bansa sa hilagang bahagi, at gusto nila ng madla kasama si Tanya. Nagtataka siya kung paano nila nalaman ang tungkol sa kanyang pananatili sa palasyo, at iniwan ng kanyang ama ang desisyon sa kanyang mga kamay. Nagpa siya si Oscar na harapin ang emisaryo, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na gusto lang niya ng maikling madla kasama ang mangkukulam. Sinabi ni Oscar na wala siya sa palasyo, ngunit iginiit ng lalaki at binanggit ang pangalang Andy, na tunay na pangalan ni Tanya. Sa opisina ni Oscar, nakita namin ang isang bagong lingkod na dumating sa rekomendasyon ni General Edgar, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Marisa. Nakikita ni Tanya ang kanyang aura at alam niya kung bakit siya nasa palasyo, kaya nagulat siya, ngunit tiniyak ni Tanya na hindi siya aabalahin. Nakipag-usap si Tanya kay Lauricia, na alam na ang tungkol sa pakikipag-sparring niya kay Oscar.
Iniisip ni Lauricia kung gusto na ba niyang masawi kaya tinuturuan niya itong lumaban, sa pag-aakalang siya ay masyado ng malakas. Ayaw ni Lauricia na lumakas pa siya, sa pag-aakalang mapapaslang niya sila gamit ang kanyang maalamat na espada, kaya sinabihan niya si Tanya na iwanan ang farsa kung mahirap manatiling neutral. Inamin niya na naisip niya na mabuti kung may pumaslang sa kanya habang iniisip na magandang magkaroon ng mga pagpipilian kung sakaling may mangyari, ngunit marahil ay napagod na siya sa paghahanap sa taong iyon. Biglang nagpakita sina Oscar at Razor, na nagsasabi sa kanya tungkol sa bisita, at binanggit ni Oscar ang kanyang tunay na pangalan. Nakilala niya ang emisaryo, na tumatawag sa kanya ng Andy, ngunit sinabi ni Tanya sa kanya na huwag gamitin ang pangalang iyon. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya, at ibinunyag ng lalaki na ang bansa ng Kaskal ay nagbigay ng mga karapatan sa mga pinag-uusig na salamangkero upang maaari na nilang paunlarin at magamit ang kanilang mga kasanayan, at kailangan nila ang kanyang tulong upang palawakin pa ang kanilang kaalaman. Sinabi ni Tanya sa kanya na siya ay nasa farsa bilang tagapagtanggol ng prinsipe at pumayag lamang na makita siya dahil kay Oscar, ngunit hindi niya nakikita ang punto sa pakikinig sa isang tao na hindi pa nakakaakyat sa kanyang tore. Nainas na umalis ang emissary dahil hindi natuloy ang plano niya, at napagtanto niyang kailangan niya itong ihiwalay kay Oscar. Nakita niyang nagbabasa si Medina, at nakaisip siya ng ideya. Ang dalawa ay nakikipag-usap kay Lauricia, at hindi rin niya alam ang tungkol sa Magician Nation ngunit binanggit niya na nakaramdam siya ng kakaibang magic sa Hilaga na katulad ng Magic Lake. Biglang sinubukan ni Medina na salakayin si Tanya, na inakusahan siyang isang mapanlinlang na mangkukulam sa puso ng mga tao, at inutusan siyang umalis ng bansa. Sanay na siya sa mga paratang tulad nito ngunit hindi niya sinubukang saktan ang sinuman or naisin ang puso ng sinuman. Inaalo siya ni Oscar, at napansin ni Lauricia na si Medina ay nasa ilalim ng kontrol ng isip, kaya pumayag siyang tulungan siya ngunit binanggit na hindi ito magiging mura. Pagkalipas ng ilang oras, binanggit ni Lauricia na nagawa niyang gamutin si Medina, ngunit hindi siya pinapansin ni Tanya. Kinabukasan, tinawag niya si Oscar sa kanyang tore at ipinaliwanag na nagpadala siya ng isang pamilyar na mag-iimbestiga sa Hilaga, ngunit gusto niyang magsimulang magsanay kasama niya. Inatake niya siya, at pagkatapos ng laban, nakita namin ang pagpapagaling niya sa kanyang mga sugat. Nagtataka si Oscar kung bakit niya ito ginagawa, ngunit ipinaliwanag lang ni Tanya na gusto niyang magkaroon siya ng lahat ng posibleng opsyon para tahakin ang pinakamagandang landas sa hinaharap. Ipinagpatuloy nila ang pagsasanay, at natatalo si Oscar sa tuwing lumalaban siya sa dalawang kaaway ng sabay, habang ginagamit niya ang kanyang hindi nakikitang baging, at nahuli siya, kaya natatalo siya sa laban. Ipinaliwanag niya na nakita niya ang baging noong nag-away sila sa palasyo, kaya't hiniling niya sa kanya na higit na tumuon sa laban. Iminungkahi niya na siya ay magpahinga, ngunit si Oscar ay nakatulog sa balikat niya. Nagising si Oscar sa kanyang tore, at inalok siya ni Tanya ng tsaa, ngunit hindi niya ito gusto, sinabing ito ay masyadong matamis ngunit pinainom niya ito upang matulungan siyang makarecover. Natuklasan niya na mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan at hindi niya ito magagamit dahil dala niya ang maalamat na espada, ngunit nakikita pa rin niya ito. Gumagawa siya ng pagsubok at kinukulong siya sa loob ng isang bilog ng apoy, na sinasabi sa kanya na putulin ang daloy ng mahika, kaya tumutok siya at nakikita ang daloy, at nagawa niyang sirain ang core ng mahika. Isang grupo ng mga adventurer ang biglang nagpakita upang sakupin ang tore, at nag-alok si Tanya, na nagpapaliwanag na kailangan lang nilang talunin si Oscar, at pagbibigyan niya sila ng anumang hiling. Naghahanda sila para sa laban, ngunit madali silang natalo ni Oscar, kaya tinapos niya ang kanyang pagsasanay, ngunit iniisip ni Oscar kung may pagkakataon na ba siyang talunin siya. Nagpapakita si Lilia, at nagdadala siya ng impormasyon tungkol sa kusal. Ibinahagi ni Tanya na mayroong 200 salamangkero na natipon, kabilang ang mga espiritual na salamangkero, at si Razor ay nagulat dahil karaniwang 20 hanggang 30 salamangkero lamang ang inaasahan. Naisip ni Oscar na nagpaplano silang magsimula ng digmaan at nagtataka kung sino ang kanilang hari. Biglang nagpakita si Albert, at iniulat niya na si General Edgar ay pumanaw na. Nagdaraos sila ng libing habang umiiyak si Marisa, at naalala ni Oscar na sinanay siya ni Edgar noong bata pa siya. Ipinaliwanag ni Razor na ang kanyang mga gamit ay ihahatid sa kanyang malalapit na kamag-anak, tulad ni Albert na nalaman ang tungkol sa sumpa ni Oscar at nagtataka kung bakit ayaw siyang pakasalan ni Tanya, ngunit nananatili itong tahimik.
Ipinaliwanag ni Tanya na may kalahating taon pa bago matapos ang kasunduan, at tinitiyak sa lahat na kaya niyang alisin ang sumpa. Hindi niya sinasadyang nabasag ang isang mangkok ng mga asukal, at nagtataka si Oscar kung hindi niya ito maaayos, kaya ipinahayag niya na hindi niya maibabalik ang nagawa na, at kahit na kaya niyang ihinto ang oras, hindi niya ito maibabalik, sinasabi na ang lahat ng mga nabubuhay na bagay ay may parehong kapalaran ng kasawian. Sa isang eskinita, hinarap ni Marisa ang emisaryo, at ibinunyag niya na pinaslang ng kanyang hari ang isang taong mahal niya, kaya hindi niya ito mapapatawad, at inutusan niya ang beast na lumunin siya. Nakita namin ang isang tao na karga-karga si Tanya, habang tinatawag siyang Andy, na nagsasabi sa kanya na may mahalagang mangyayari, ngunit inaantok siya. Bigla siyang nagising at nakitang nag-aalala si Oscar sa kanya. Kinabukasan, tinawag si Oscar ng kanyang ama, na gustong makipag-usap tungkol sa kanyang magiging asawa. Alam niya na kailangan niya ng isang babaeng may mahusay na mahiwagang resistance, kaya hiniling niya kay Tanya na maghanap ng isa, at ipinahayag niya na natutugunan ni Marisa ang mga kinakailangan. Nalaman ni Oscar na tinatakan niya ang mahiwagang kapangyarihan, ngunit ang kanyang mahika ay lumampas sa isang salamangkero sa korte, na ginagawa siyang isang potensyal na asawa. Ipinaliwanag ni Tanya na ang magic ay ipinasa sa linya ng pamilya, at kapag ang isang henerasyon ay nasawi, ang kanilang mga inapo ay magmamana ng lahat ng magic. Tinanggihan ni Oscar ang panukala, ngunit nakiusap ang hari sa kanya na subukang makilala siya ng higit pa. Sa opisina, tinanong ni Oscar si Marisa tungkol sa kanyang mahiwagang kapangyarihan at nadiskubreng 2 beses itong tinatakan, isang beses ng kanyang ina at isang beses ng isang master. Nag-aalala rin siya dahil isang linggong hindi nagpapakita si Tanya sa palasyo, iniisip kung nasaan na siya. Samantala, nakipag-usap si Tanya kay Lord Isha sa kanyang tore, at ipinaliwanag niya ang sitwasyon ni Marisa. Sa palagay niya ay mabuti na ang prinsipe ay may iba pang pagpipilian para sa pagpapakasal, ngunit hindi naniniwala si Lord Isha na siya ay seryoso. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Oscar sa tore, tinanong si Tanya kung bakit siya nagtatago sa kanya, kaya ipinaliwanag ni Tanya na abala siya sa pagsisikap na sirain ang biyayang ibinigay sa kanya, sa pag-aakalang ito ay maganda, at nakatulong ito sa kanya na matanto na ang pag-ibig at puot ay dalawa sa gilid ng parehong barya. Ipinaliwanag ni Tanya na nakakatakot siya, ngunit sinabihan lang siya nito na maghanda ng hapunan para sa kanya kapag may libreng oras siya. Nakita namin si Tanya na nakikipagtsaa kasama ang kanyang dragon sa palasyo, at dumating si Albert na hinahanap siya. Ipinaliwanag niya na sinusuri niya ang mga ari-arian ni Edgar, ngunit wala siyang nakitang nagpapaliwanag sa kanyang koneksyon kay Marisa, na nakikita siyang isang misteryo. Binanggit ni Tanya na pagdating niya sa kastilyo, hinanap niya sa buong bansa ang isang babaeng angkop na maging asawa ni Oscar, ngunit ang tanging pagpipilian ay mga mangkukulam. Iminungkahi niya na ang kanyang lola ay buhay at minana niya ang kanyang magic sa kalaunan, ngunit ipinahayag ni Tanya na hindi niya pinapansin ang edad at ang mga mangkukulam lamang ang may parehong magic ng tulad kay Marisa, kaya naisip ni Albert na may itinatago siya. Nagtataka si Tanya kung habol ba niya ang maharlikang pamilya or kung gusto na ba niyang paalisin siya, ngunit biglang sumulpat si Marisa. Si Albert ay may ideya, at napansin niyang nag-kiss sila, ngunit ito ay peke, at sinabi ni Tanya na kung ang kanyang layunin ay ang maharlikang pamilya, wala siyang gagawin, ngunit kung gusto niyang palayasin siya, susubukan niyang umatake sa kanya. Ngunit nakita ito ng prinsipe, kaya nagalit siya at naniniwalang nag-iibigan sila. Tinawag niya siya sa kanyang silid, at iniisip ni Tanya kung may nangyari, ngunit nilagyan niya ito ng pulse arrows na pumipigil sa kanya sa paggamit ng mahika. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang hintayin siya ng matyaga, ngunit lahat ay may kani-kanyang limitasyon, at hindi niya dinala siya sa kastilyo upang ibigay siya sa ibang lalaki. Binuhat niya siya, at naalala niya ang kanyang panaginip habang dinadala siya sa kama, ngunit nawalan siya ng kontrol, at nagsimulang masira ang silid. Ibinalik niya ang kanyang katinoan, at humingi si Oscar ng paumanhin para sa kanyang mga aksyon, na ipinaliwanag na gusto lang niya itong takutin ngunit nangangako na hindi na ito mauulit. Nalaman niyang pinahirapan ni Oscar si Albert sa training, at hiniling niya sa kanya na huwag maglihim sa kanya. Ipinaliwanag ni Tanya kung ano ang nangyari, at sumang-ayon siya na si Marisa ay kainahinala. Iminumungkahi ni Tanya na ginagamit siya ng iba ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya dahil naisip niyang isa si Marisa sa mga pagpipilian na kanyang maging asawa, kaya pinagalitan siya nito.
Nagpa siya si Oscar na ipatawag ang lahat, at nilinaw niya na wala si Tanya sa tabi niya dahil siya lang ang opsyon niya pero nandyan siya dahil totoong gusto siya nito. Kaya, walang silbi para sa ibang babae na subukang manalo sa kanya dahil siya lang ang mahal niya at siya ang pipiliin niya. Walang imak si Tanya, at bumaling siya kay Marisa, sinabing wala siyang balak pakasalan siya, kaya tatanggalin siya sa trabaho para maimbestigahan nila ang background niya. Naramdaman ni Tanya na nasira ang harang ng kastilyo, ngunit hindi niya magagamit ang kanyang mahika dahil sa mga pulseres. Hinayaan ni Marisa na mabunyag ang kanyang disguise, at ipinahayag na siya ang mage noon pa man na gumamit ng Beast Stelline para buhayin ito. Sinugatan niya ang mata ni Tanya, kaya inalis ni Oscar ang pulseres at pinagaling niya ang kanyang mata ngunit hiniling niya itong umalis na nagpapaliwanag na ang kanyang dugo ay nagpapahina sa kanyang magic barrier. Pinoprotektahan ng iba ang hari at hinarap siya ni Tanya, ngunit hindi pa rin siya nakakakita gamit ang isang mata. Nagpapakita ang Beast ngunit hindi nilayon ni Oscar na pabayaan siyang lumaban ng mag-isa, sinasabing gusto niyang ipakita sa kanya ang mga resulta ng kanilang pagsasanay. Inatake siya ng Beast ngunit hinarang niya ito, at sinalakay ni Tanya si Marisa. Umatake siya, ngunit pinigilan siya ng lobo, kaya itinapon ito ni Oscar at ipinahayag na pananatilihin niya itong abala. Hiniling ni Tanya sa kanya na bumili ng oras at nagpa siya na umatras at gamitin ang kanilang mga enchantment. Naiwasan ng prinsipe ang mga pag-atake, at napaslang din niya ang Beast. Naghahanda si Marisa sa pag-atake, ngunit tinapos ni Tanya ang kanyang enchantment habang gumagamit siya ng isang malakas na mahika na sumasakop sa lugar sa kadiliman, ngunit hinayaan niyang makatakas si Marisa ng kusa. Si Marisa ay naging desperado at kumuha ng isang maliit na kahon, ngunit hindi niya ito mabuksan, at bigla siyang na-corner ni Tanya. Ibinunyag ni Marisa na sa hinaharap ay matutugunan niya ang maling akala na hinahanap niya, na nagsasabi sa kanya na magdurusa siya. Naghahanda si Marisa na tumakas ngunit nahuli siya, at lumabas sa kahon ang isang red orb. Tinitingnan niya ang orb at nagsisisi na wala ng higit na kapangyarihan, habang ang kanyang kaluluwa ay biglang natupok. Nagtataka si Tanya kung si Lance ang pinag-uusapan niya nang magpakita si Oscar, iniisip kung nasawi na siya, kaya ipinaliwanag ni Tanya na wala na ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ni Oscar at tinanong siya tungkol sa bagay na sinubukan ni Marisa na nakawin, ngunit ipinaliwanag ni Oscar na hindi ito orihinal na mula sa palasyo, na sinasabi na ito ay isang bagay na dinala ng kanyang ina, kaya hindi nila eksaktong alam kung ano ito. Sumasakit ang ulo niya, kaya nag-alala siya, ngunit sinamantala niya ang pagkakataong hilingin sa kanya na pakasalan siya, at sa palagay niya ay dapat na itong sumuko, ngunit tinitiyak niya sa kanya na kaya niyang maghintay. Nahihiya si Tanya ngunit nangako na bibigyan niya ito ng sapat na mga pagpipilian para makalimutan siya, at ayaw niyang mahuli siya ng kadiliman ng kanyang nakaraan. Sinabi ni Tanya na inaantok siya, at iminungkahi ni Oscar na sila ay matulog ng magkasama, kaya muli niya itong pinagalitan. Nakilala namin si Lance, ang hari ng kusel, habang sinisira niya ang isang nayon. Naalala niya ang panahon kung kailan siya isinilang, at binanggit niya na ang susunod na hakbang ay alisin ang 4 na dakilang bansa. Sa wakas ay natapos na ni Tanya ang kanyang spell, at sinabi sa kanya ng kanyang pamilyar kung ano ang ginagawa ni Lance, habang nagtataka siya kung bakit niya ito ginagawa pagkatapos ng 400 taon. Pumunta siya sa silid ni Oscar habang natutulog ito, iniisip na ang mga emosyon at kapangyarihan ay nagdudulot ng pagkasira, kaya mas pinili niyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa pag-ibig. Gumagawa siya ng isang spell na nagiging sanhi ng liwanag na tumakip sa kanyang katawan. Sa umaga, nagulat si Oscar, napagtanto na ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga marka, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na sinumpa niya siya upang ipawalang bisa ang pagpapala ng Will of Silence. Binanggit niya na sa wakas ay sinira niya ang kanyang pagpapala, at ang mga pulang marka ay ang kanyang dugo na ginamit bilang isang catalysta, kaya nagpasalamat siya sa kanya bago siya umalis. Ilang sandali pa, nakita naming naiinis si Tanya dahil ayaw niyang pumunta sa King's birthday ball. Binanggit ni Razor na ang prinsipe mula sa isa sa 4 na bansa ay hindi makakadalo dahil sa pag-atake ng kusel, at ang kanyang kapatid na babae ay darating sa seremonya bilang kahalili niya. Ipinaliwanag niya na sinunog ng Kusel Wizards ang isang lungsod malapit sa hangganan, kaya iniisip nila kung ito ay paghihiganti para sa pag-uusig sa mga wizard. Si Tanya ay nag-aalala tungkol sa isang bagay at humiling na makipag-usap sa Balconahe, kung saan iniaalok niya sa kanya ang kanyang Dragon Arc.
Hindi maintindihan ni Oscar kung bakit niya ito ginagawa ngunit nagpa siya siyang tanggapin ito, kaya inilipat niya ang kanyang dragon, at bigla silang nag-kiss. Tumungo sila sa party, at ipinangako ni Oscar na panatilihing lihim ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mangkukulam. Binati nila ang hari sa kanyang ika-53 na kaarawan, at kalaunan ay tinawagan niya si Tanya upang makipag-usap habang ipinakilala ni Cecilia, ang prinsesa ng Tyree, ang kanyang sarili kay Oscar. Tinanong niya siya tungkol sa pag-atake ng Kusel ngunit sinabi niya sa kanya na walang dapat ipag-alala at nagmumungkahi na pag-usapan ang bagay ng pribado. Ang hari ay nagpapasalamat kay Tanya sa pag-alis ng sumpa, ngunit binanggit niya na tinutupad niya ang kasunduan na ginawa niya kay Oscar at masaya na maaari niyang pakasalan ang sino mang gusto niya ngayon. Nakita nila si Oscar kasama si Cecilia, kaya tumawa ang hari at iminungkahi na pakasalan ni Tanya ang kanyang anak ngunit nagalit ito sa kanya. Pumunta si Tanya sa labas at nakakita ng isang bagay na ikinagulat niya, na binanggit si Lance. Nag-iisa sina Oscar at Cecilia, at nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang damit ngunit mukhang hindi interesado si Oscar sa kanya. Biglang sumulpat si Tanya, at pinaalis niya si Cecilia dahil may mahalagang bagay siyang dapat pag-usapan kay Oscar. Galit si Cecilia, tinanong siya kung sino siya, ngunit hindi niya maihayag ang kanyang pagkakakilanlan, kaya ipinakilala niya siya bilang isang salamangkero. Sinubukan ni Cecilia na ipahiya siya sa pagiging isang simpleng salamangkero, ngunit pinagbantaan siya ni Tanya, kaya sa wakas ay umalis siya. Naiwan si Tanya na mag-isa kasama si Oscar at ginagamit ang kanyang dugo upang akitin siya, habang binanggit niya na dapat ay nasawi siya 400 taon na ang nakakaraan, at hiniling niya sa kanya na huwag umibig sa isang sawi na katulad niya. Nagsimula siyang umalis, hinihiling sa kanya na tandaan na ang kinabukasan ng farsa ay nakasalalay sa kanya, at sinubukan niyang pigilan siya ngunit naging paralisado. Nagpapakita si Lance, sinasabing nandoon siya para kunin siya, at masaya si Tanya na buhay siya, kaya niyakap niya ito. Binanggit ni Lance na natagpuan niya siya sa Kusel at gusto niyang sa wakas ay maging kanyang reyna. Napansin niya ang presensya ni Oscar, ngunit ipinakilala siya nito bilang isang lalaki na nakipagkasunduan sa kanya. Sa tingin ni Lance na siya ay mapanganib dahil hawak niya ang maalamat na espada na akasya, kaya gusto niya itong tapusin, ngunit pinigilan siya ni Tanya, na sinasabing hindi banta si Oscar sa kanila dahil siya ay masyadong mahina. Naguguluhan si Oscar, at ipinaliwanag ni Tanya na sinira na niya ang sumpa niya, kaya kailangan na niyang umalis. Hinugot niya ang espada para harapin si Lance, ngunit ipinagtanggol siya nito nang napagtanto ni Oscar na may pagkakataon siyang talunin ito salamat sa kanyang pagsasanay, ngunit sinabi niyang handa siyang harapin siya para kay Lance. Nagpasya silang umalis, at si Oscar ay naiwang mag-isa, bigo, kaya nagpasya siyang pumunta sa kagubatan upang humingi ng mga sagot mula sa Larisha, ngunit bigla itong nagpakita at sinabi sa kanya na huwag nang maglakbay. Naroon siya upang kumpirmahin na wala na talaga si Tanya, at sinabi niya sa kanya na nakatanggap din siya ng imbitasyon na pumunta sa Kusel ngunit tinanggihan niya ito, sa pag-aakalang ang isang mangkukulam sa Kusel ay maaaring magdala ng mga problema sa kontinente. Nagtataka si Oscar kung anong uri ng relasyon mayroon si Lance kay Tanya, kaya ipinaliwanag ni Larisha na hinahanap niya ito mula noong siya ay naging isang mangkukulam, at ngayon ay sa wakas ay nagkita na rin sila pagkatapos ng mahabang panahon. Iniisip ni Oscar na tila kakaiba si Lance, ngunit iniisip ni Larisha na nagseselos siya. Iginiit ni Oscar na hindi siya mapapalitan, kaya tatapusin niya si Lance para maibalik siya at hahayaan lang siya kung ipipilit niyang makasama sa iba. Napansin ni Larisha na nakapagdesisyon na siya, kaya nagpasya siyang sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Inihayag niya ang buong pangalan ni Tanya bilang Andy Talder, at nagulat siya dahil ang kanyang apelyido ay nagmula sa mahiwagang imperyo na nawasak 400 taon na ang nakakaraan, kaya napagtanto ni Oscar na siya ay royalty. Ipinaliwanag ni Larisha na pinili ng kaharian ang mga hari nito sa pamamagitan ng kapangyarihan, kaya nang ipanganak si Tanya, nahiwalay siya sa kanyang mga magulang upang palakihin sa palasyo bilang kandidato sa pagiging reyna. Ang mga kandidato para sa hari at reyna ay magpapakasal sa isa't isa, at ang isa pang kandidato ay ang nag-iisang anak na lalaki ng hari, si Lance. Ngunit si Tanya ay higit na makapangyarihan kaysa sa kanya, kaya inakala ng lahat na siya ang mamumuno at siya ang magiging kasama niya. Palagi niya itong tinuring na parang kapatid, ngunit nahati ang korte sa pagitan ng kanilang mga taga-suporta.
Sa kalaunan ay bumagsak ang hari, at sumiklab ang mga pagtatalo, ngunit mas makapangyarihan si Tanya, kaya ang paksayo ni Lance ay gumawa ng plano upang pigilan ang kanyang pag-akyat sa trono at dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Noong si Tanya ay 13 taong gulang, bigla siyang nagising sa mga bisig ni Lance na dinala siya nito sa isang katedral kung saan tinusok siya ng maraming beses sa isang ritual upang nakawin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit biglang nawala ng kontrol si Lance sa sitwasyon, at ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay lumikha ng isang ipoy-po, kaya siya ay tumakas habang kinokontrol niya ang mahiwagang enerhiya. Ang mga bagay ay huminahon, at ang kanyang tiyan ay ganap na gumaling, ngunit si Tanya ay gumugol ng 3 araw sa paghihirap ng hindi makagalaw. Ang buong kaharian ng Taldor ay nawala sa gabing iyon, at ang mahika ay sumisipsip sa mga kaluluwa ng mga taong nasawi, na lumikha ng 5 mahiwagang lawa sa buong kontinente. Pagkatapos niyang gumaling, naging mangkukulam si Tanya at nagtayo ng tore sa parehong lugar ng kaharian ng Taldor, at mula noon ay hinahanap na niya si Lance. Ngunit hindi alam ni Lauricia kung bakit, at nagtataka si Oscar kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya. Kaya binanggit ni Lauricia na na-deactivate ni Tanya ang kanyang mahiwagang proteksyon para hindi siya maging target ni Lance at ibinigay din sa kanya ang kanyang dragon. Kaya't malinaw ang sagot, at nagpa siya si Oscar na ipagpatuloy ang kanyang plano na tapusin si Lance at kunin si Tanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaliwanag ng hari na ang kusal ay nagdeklara ng digmaan sa 4 na bansa, at binanggit ng kanyang assistant na nagpadala ang Tyrese ng 10,000 lalaki sa kusal, ngunit sila ay nolipol, at ang kusal ay nawalan ng wala pang 50 na wizard. Kasabay nito, ang 5 pinakamalaking lungsod ng Tyrese ay inatake, na nagdulot ng libu-libong pagkasawi. Ang mga gusali ay nanatiling buo, ngunit ang lahat ng kanilang mga mamamayan ay nawala, at lahat ng ito ay nagpapahiwatig na ginawa ito ni Tanya. Kaya ipinaliwanag ng hari na ang ibang mga kaharian ay humihingi ng tulong kay Oscar upang maalis siya dahil siya lamang ang makakatalo sa kanya, ngunit tumanggi siya, na iniisip na hindi nila alam ang katotohanan. Kaya't ang hari ay nainis at nagtanong kung siya ay nabighani ni Tanya, ngunit si Oscar ay nakapagdesisyon na. Kaya't napagtanto ng hari na ang katigasan ng ulo ay tumatakbo sa pamilya, at binanggit na iiwan niya ito sa kanyang mga kamay hanggat siya ang pumalit sa kanya bilang hari. At nagulat siya nang marinig ito, ngunit tinanggap niya ang alok. Ang prinsipe ng Tyrese na pinangalanang Robert, ay nag-iisip tungkol sa kung paano siya madaling natalo ng mga wizard at nagpa siya na tipunin muli ang kanyang mga tropa upang personal niyang pamunuan ang mga ito. Ngunit biglang nagpakita si Tanya kasama ang 2 wizard mula sa kusal, at idineklara na matatapos ang lahat sa loob ng 2 linggo. Kaya hiniling niya sa kanya na huwag atakihin ang mga wizard hanggang doon. Hindi naiintindihan ni Robert ang ibig niyang sabihin at tinawag siyang maruming salamangkero. Iniisip na ang kapangyarihan ng mga wizard ay nakakagambala sa mundo ng nag-iisang tunay na Diyos, si Erzo. Ngunit iniisip ni Tanya kung pinag-aralan niya ang kasaysayan ng kanyang sariling kaharian, at ipinahayag na sila ang may pananagutan sa hindi mabilang na mga kalupitan, tulad ng pagpaslang sa mga sanggol or pagsunog ng mga ina habang hawak ang kanilang mga anak na umiiyak. Binanggit niya na ang Tyrese ay ang tanging bansa na itinuturing pa rin ang sarili na mas mataas kaysa sa iba, dahil walang ibang bansang may ganitong pagtatangi ang nakaligtas sa 300 taon pagkatapos ng Dark Ages. Kaya ginagarantiyahan niya na mapapahamak siya kung magpapatuloy siya sa landas na ito, at nagpa siya siyang umalis. Napansin ni Lance na nagsanib puwersa ang 4 na dakilang bansa ngunit hindi niya iniisip na magiging problema ito. Ibinunyag niya na ang kanyang plano ay gumawa ng bagong mapa, at sa tulong ni Tanya, gagamit siya ng spell na kayang saklawin ang buong kontinente. Aminado siya na ito ay komplikado, ngunit kung mayroon silang sapat na kapangyarihan, ito ay sandali lamang. Pinupuri niya ang lakas ni Tanya, at bigla siyang nakaramdam ng kung ano ngunit sinisiguro niya na ayos lang siya. Nang maglaon, nagkomento si Tanya na ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga mangkukulam sa kontinente ay mga babae ay ang katawan ng mga lalaki ay hindi gaanong katatag sa mahika, kaya hindi nila mapanatili ang mana ng matagal. At ipinaliwanag niya na naghihirap si Lance dahil dito, ngunit binanggit niya na posible pa ring gawin ang spell sa tulong niya, at kung gagana ito, ang kontinente ay magbabago ng husto. Pumunta si Oscar sa Tyrese, ngunit nagreklamo tungkol sa paghihintay na atakihin ang kusal sa loob ng 6 na araw. Natuklasan niya na ang mga residente ng 4 na dakilang bansa ay patuloy na nawawala at maging ang Farse ay sinalakay.
Gusto niyang tumigil sa pag-aaksaya ng oras, ngunit bigla siyang binisita ni Cecilia, at nagsimula itong nanligaw sa kanya. Ngunit ipinahayag niya na kilala niya ang babaeng sumama sa kanya, na tinatawag siyang Moonwitch, at ipinaliwanag ni Cecilia na nakita niya siya muli. Sa palagay ni Oscar ay hindi ito posible, at binanggit ni Cecilia na ang mangkukulam ay dumadalaw sa kanyang kapatid tuwing gabi. Kaya hiniling niya na dalhin siya nito sa silid ng prinsipe. Hinarap ni Oscar si Robert, at biglang nagpakita si Tanya. Siya ay nagulat na makita siya, at hiniling niya sa kanya na bumalik sa kanya, ngunit ang iba pang mga wizard ay kinuha siya pabalik dahil siya ang may dala ng akasya. Kinabukasan, tinipon ni Oscar ang mga sundalo para sa pag-atake at nagtataka kung bakit ipinagpaliban ni Robert ang pag-atake sa loob ng 2 linggo. Nagpapakita si Larisha pagkatapos suriin ang mga nayon at ibinunyag na ang mga tao ay hindi nawala, na nagsasabing si Tanya ay naglagay ng mga hadlang upang itago ang mga ito, kaya sila ay buhay pa. Natutuwa siyang marinig ito, ngunit ang mga pinuno ng ibang mga bansa ay nahihirapang paniwalaan ito. Ang pinuno ng mga Kusal Wizard ay nagpapakita ng wala saan, at gusto niyang ipakita sa kanila kung paano dominahin ni Lance ang buong kontinente. Siya ay nagbigay ng spell sa kanila, dinala sila sa mga guho ng katedral kung saan si Tanya ay tinusok noon. Napapaligiran sila ng kalaban, ngunit may panukalang gagawin si Lance. Ipinaliwanag niya na ang kontinente ay puno ng diskriminasyon at mga salungatan, na sinasabing maaari nilang wakasan ito, at nagbabala na ang mga hindi magpapasakop ay makakatanggap ng banal na parusa. Inihayag niya na magkakaroon siya ng kinakailangang kapangyarihan sa tulong ng kanyang asawa. Habang nagpapakita si Tanya, hinawakan niya ito sa balikat habang sinisimulan niya ang isang ritual at inutusan ang unang lawa na magawa. Nalaman namin na ang 5 mahiwagang lawa ay nabuo mula sa enerhiya ng kalikasan, kasama ang hindi mabilang na mga kaluluwa ng tao mula sa pagsabog ng kapangyarihan ng si Tanya ay naging isang mangkukulam. Ang plano ni Lance ay muling i-connecta ang mga ito sa pamamagitan ng isang composite spell, na nagpapahintulot sa kanya na subaybayan ang buong kontinente at kahit na kontrolin ang lagay ng panahon sa kalooban. Ikinonekta niya ang bawat lawa sa pamamagitan ng pangalan at bumubuo ng kanyang spell, ngunit pinatalsik siya ni Tanya at siya ang kumontrol nito. Tinanong ni Lance kung ano ang ginagawa niya, kaya inamin ni Tanya na matagal siyang hinanap at halos mapaiyak sa tuwa nang makita siya. Pero ipinaliwanag ni Tanya na ginagamit lang siya nito, sinasabing kailangan niya siya dahil siya ang nag-invoke ng Magic Lakes, kaya siya lang ang nakakaalam ng mga totoong pangalan ng mga ito. Ipinahayag niya na ang mga taong pinaslang niya 400 taon na ang nakalilipas ay palalayain mula sa lawa, at iniutos ni Lance na siya ay tapusin. Ngunit pinoprotektahan siya ng kanyang mga assistant at tinutulungan din si Oscar, kaya sinabihan niya itong bumili ng oras para sa kanya, na nagsasabing kailangan niya ng 10 minuto. Ang mga Kusal Wizard ay nagpatawag ng mga demonyo, at sinira nila ang mga hadlang ng mga sundalo. Habang nagsasagupaan ang 2 puwersa, nagsimulang gumawa ng dobling enchantment si Tanya, at ang iba ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita dahil ito ang parehong summon ng spell mula sa unang pinuno ng Talder. Inakala ng lahat na ito ay isang mito dahil imposibleng makontrol ang ilang matataas na antas na demonyo. Hinarap ni Oscar ang pinuno ng mga wizard na minamaliit siya, sa pag-aakalang hindi siya katugma sa kanya, ngunit inalis siya ni Oscar sa isang iglap. Ipinatawag ni Tanya ang lahat ng 12 espiritu, inutusan silang wakasan ang mga kaaway ngunit huwag pansinin ang mga ayaw ng lumaban, at mabilis na natapos ang labanan. Sinusumpa siya ni Lance habang tumatakas, ngunit naharang siya ni Oscar. Sa palagay niya ay nabigo ang kanyang plano dahil masyadong malakas si Tanya, at binanggit ni Oscar na naniniwala siya sa kanya hanggang sa ipinagkanulo siya nito. Ngunit si Lance ay nagsimulang tumawa, na iniisip na siya ay isang kasangkapan lamang, kaya wala siyang naramdaman sa oras na iyon. At nagpa siya si Oscar na tapusin siya. Tinapos ni Tanya ang spell, at ang mga kaluluwang nakulong sa lawa ay napalaya. Ngunit hiniling ng mga pinuno ng ibang mga bansa kay Oscar na alisin siya. Ang mga wizard ay handang ipagtanggol siya, ngunit tinanggap ni Tanya ang kanyang kapalaran, at hinugot niya ang kanyang espada, ngunit bigla siyang bumagsak. Nagising si Tanya, at nakita niya si Oscar, na binanggit na 1 linggo na siyang natutulog. Nagtataka siya kung bakit buhay pa siya, kaya ipinahayag ni Oscar na opisyal na siyang fiancé nito, na ipinaliwanag na ito ang tanging paraan upang mailabas siya ng buhay sa sitwasyong iyon.
Nagreklamo si Tanya na hindi siya kumonsulta sa kanya, ngunit ipinaalala ni Oscar sa kanya na kailangan niyang manatili ng isa pang 6 na buwan sa Kastilyo, kaya magsusumikap itong maging asawa niya. Inihayag niya na nagpa siya si Robert na huwag atakihin ang kusal at idedeklara ito bilang isang autonomous na estado, kaya mukhang gumana ang kanyang pag-alis. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok ang grupo sa treasury, at ipinaliwanag ni Tanya na dadalhin niya ang mga pinakamapanganib na bagay sa kanyang tore at ang iba pa sa palasyo. Nakahanap siya ng isang globo sa loob ng isang kahon at may naramdaman siyang pamilyar dito, kaya nagpa siya siyang dalhin ito sa kanyang tore. Siya at si Oscar ay pumunta upang makita ang hangganan ng Farsev, ngunit binanggit ng opisyal na ang lahat ay mapayapa sa ngayon dahil ang mga kalapit na bansa ay hindi gumawa ng anumang mga kaina-hinalang galaw. Napansin ni Tanya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro, kaya ipinaliwanag ng opisyal na nagkaroon ng pag-atake sa isang nayon noong nakaraang taon. Ngunit pagdating nila, halos buong nayon ay inatake ng mga bandido, at nagpa siya silang iligtas ang mga nakaligtas. Ang mga bandido ay kilala bilang mga idos na dalubhasa sa mabilis na pag-atake at pagnakawan ang kanilang makakaya. Ipinaliwanag niya na ang blonde na babae ay si Elisa, ang balo ng punong nayon na nasawi na nagpo-protekta sa kanya, at hindi siya ngumiti pagkatapos ng kasawian ng kanyang asawa. Nakita namin si Elisa na nag-uusap tungkol sa isang kwento mula sa kanyang nayon, habang ipinaliwanag niya na matagal na ang nakalipas, may isang magandang dalaga na maraming manliligaw, ngunit hindi niya tinanggap ang sinuman sa kanila bilang kanyang asawa. Ngunit isang araw, isang grupo ng mga bandido ang sumalakay sa nayon, na nagsunog ng mga bahay at pinaslang ang mga naninirahan. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita ang isang swordsman at itinaboy ang mga bandido, na pinipigilan ang mga ito sa pagdukot sa babae. Naantig siya kaya hiniling niya sa kanya na pakasalan siya, ngunit tumanggi siya, at nawala siya ng walang bakas. Ang mga bata ay nabighani sa kwento at nagpa siya na maglaro ng mga espada, ngunit si Tanya ay interesado sa kwento, at inamin ni Elisa na ito ay batay sa isang tunay na kwento mula sa kanyang nayon. Ibinunyag niya na sinabi ng swordsman na anak siya ng babaeng iniligtas niya, kaya iniisip ni Tanya kung nanggaling siya sa hinaharap. Kinumpirma ito ni Elisa, anak siya ng babaeng nasa bandidong nagtangkang dukutin siya, kaya naglakbay siya sa nakaraan upang iligtas ang kanyang ina. Alam niyang hindi siya isisilang sa pamamagitan ng pagbabago ng nakaraan, ngunit ginawa niya pa rin ito para iligtas ang kanyang ina. At si Elisa ay nagtataka kung ano ang kanyang gagawin, ngunit si Tanya ay walang nakikitang kahulugan sa pagbabago ng nakaraan. Nang maglaon, nagkomento si Oscar na binigyan lamang sila ng isang silid para sa kanilang dalawa, at nakita namin na si Tanya ay nagpalit ng sarili sa isang pusa upang hindi siya mag-alala tungkol sa pagbabantay sa kanya buong gabi. Sa kalagitnaan ng gabi, isang babae ang nakakita ng isang taong tinapos ng isang lalaking may kumikinang na mga mata. Nagising si Tanya at ipinaliwanag na siya ay nakasabay sa panaginip ng isang tao nang hindi sinasadya. Sa palagay niya ay may nagbubuga ng isang panaginip na may tumaas na emosyon, iniisip na maaaring ito ay isang taong may mahiwagang kapangyarihan na hindi natutong kontrolin ito. Nagtanong si Oscar tungkol sa panaginip, kaya sinabi ni Tanya sa kanya na ang tao ay nanaginip ng isang taong kinasusuklaman nila at hinding-hindi mapapatawad. Kinabukasan, patuloy silang bumisita sa mga borderline, at si Tanya ay nagbago pa rin bilang isang pusa, ngunit bigla silang tinambangan ng idos. Ang pinuno ay pinangalan ng Javier, at ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pamumuhay mula sa pagnanakaw, na ipinahayag na gusto niya ang babaeng hindi niya maaga noong isang taon, kaya handa siyang magkaroon ng isang tunggalian para sa kanya. Pumunta sila sa isang bundok, at ipinaliwanag ni Javier na ito ay sagradong lupain para sa mga idos dahil may isang Diyos daw na bumisita sa lugar na ito. May kakaibang naramdaman si Tanya, kaya gusto niyang i-teleport sila sa training field ng Kastilyo, ngunit naisip ni Oscar na hindi nila ito tatanggapin at tiniyak sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil matatapos niya ito ng mabilis. Binanggit ni Oscar na kung manalo siya, bawal silang magnakaw muli sa kanyang kaharian at nagbabala na kapag hindi sila sumunod, hahanapin niya ang idos. Nagpakita si Elisa, at nalaman namin na siya ang babaeng sinubukang dukotan ni Javier noong isang taon. Nakilala niya siya, alam niyang siya ang lalaking pumaslang sa kanyang asawa. Nagsimula ang tunggalian, ngunit madaling natalo siya ni Oscar, pinutol ang kanyang braso. Ngunit nag-aalala si Elisa at sinubukang tulungan siya kahit nagalit siya sa kanya. Kaya, naantig si Oscar, at hiniling niya kay Tanya na itigil ang pagdurugo.
Ngunit ito ay gumising sa isang ipoypo, at agad na ipinadala ni Tanya ang iba sa kaharian, ngunit isang nilalang mula sa kailaliman ng bundok ang nagpakita. Kaya, inihagis ni Oscar ang kanyang espada upang sirain ito, ngunit nahati ang lupa, at nahulog si Tanya sa kailaliman. Kaya, tumalon siya upang iligtas siya, at nahulog sila sa tubig. Siya ay nabalisa, na nagsasabing ayaw niyang mabasa bilang isang pusa, kaya sinabihan siya nito na bumalik sa kanyang anyo bilang tao. Nagkomento siya na hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa mahiwagang interference, at tila may kapangyarihan mula sa lupa ang umatake sa mana sa kanyang katawan. Napagtanto nila na sila ay nasa ibaba ng sagradong lupain ng mga Idos, at iniisip na ang mga guhit ay ang kanilang kasaysayan. May nabasa siya tungkol sa mga mahiwagang sphere at ang mga alaala ng isang clan, habang may nahanap si Tanya tungkol sa Diyos na umatake sa kanila. Binanggit nito na ang Diyos ng Hilaga ay nakakita ng mga demonyo na nagtatago sa mga tao, kaya pinaslang niya sila, at lahat ay nagpasalamat sa kanya para dito, ngunit lumikha sila ng isang pahingahang lugar para sa kanya dahil sa takot. Ipinaliwanag niya na ang terminong Devil Fiend ay tumutukoy sa mga wizard sa Dark Ages, kaya tila, ang pag-react sa magic at pinahintulutan silang matuklasan kung sino ang mga wizard. Natuklasan din niya na ang mga wizard na lumapit sa nilalang na ito ay naapektuhan sa psikolohikal at pisikal, kaya nawalan sila ng kontrol at nagdulot ng pinsala sa iba. Napagtanto ni Oscar kung ano ang ibig sabihin nito at nauunawaan niya na siya ang Diyos na sinasamba ng Tyrese, at ang responsable sa pag-uusig sa mga wizard. Nagpasya si Tanya na hawakan ang mga bagay ng mag-isa at binanggit na wala siyang Akasha Sword, kaya hiniling niya sa kanya na manatili, ngunit tumanggi si Oscar at nagpasya na gumamit ng espada na natagpuan niya sa lupa. Nang maglaon, nahanap nila si Elisa, ngunit napagtanto nila na siya ay sinapian. Sinubukan ni Oscar na salakayin siya, ngunit agad na naputol ang espada, at napansin niya na mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Tanya, habang ipinapaliwanag niya na siya ay naaapektuhan dahil ang bahagi ng kanyang mahika ay hindi likas. Napagtanto ni Oscar na ito ay magiging mahirap, upang sabihin ang hindi bababasa, at iniisip ni Tanya na ang pagiging nasa mga guhit ay masasapian ang mga tao. Sa tingin niya ang tanging solusyon ay ang pag-atake sa kanya kasama ang Akasha, at napansin nila na nahulog ang espada sa malapit. Ngunit binanggit ni Oscar na masasawi din si Elisa kung gagawin niya iyon. Inamin ni Tanya na ayaw din niyang gawin iyon, ngunit kung ang Diyos ay umabot sa ibabaw, ang bawat wizard na lalapit sa kanya ay maaaring mawalan ng kontrol, at magdudulot sila ng pagkawasak saan man sila pumunta. Ngunit biglang sumulpat si Javier at nakiusap na huwag siyang tapusin, kaya binago ni Tanya ang kanyang plano at kinuha ang isang sphere, hiniling kay Oscar na tapusin siya kung siya ay magiging banta sa mundo. Pumayag siya dito, kaya naging confident siya at kinis siya. Sinimulan ni Tanya ang kanyang plano at kinakain ang sphere, habang tumatakbo siya para mabawi ang Akasha. Nakuha niya ang atensyon ng Diyos, sinabing nagising siya sa kanyang mahika, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang mangkukulam ng Ashermon. Hinawakan siya ni Javier habang sinisip-sip ni Tanya ang kanyang enerhiya at inilalagay ito sa globo. Sa palagay niya ay wala na siyang maraming oras, ipinapaliwanag na ang tanging solusyon ay ang pag-atake sa kanya ng direkta sa tiyan at sirain ang globo. Nagreklamo si Oscar tungkol sa kanyang plano, ngunit nagtitiwala siya na siya ay magdudulot ng hindi bababa sa pinsala, kaya nagpasya siyang atakihin siya. Ngunit pagkatapos ng ilang oras, nakita namin na si Tanya ay nakaligtas. Nagtanong siya tungkol kay Elisa, kaya ipinaliwanag ni Oscar na naiwan siya sa mga guho ng nayon kasama si Javier at maaaring bumalik sa fortress anumang oras. Iniisip niya kung matutulog ba siya sa kanyang anyo bilang tao habang nandoon siya, at binanggit ni Tanya na gusto niyang magpahinga, kaya magtitiwala siya sa pagpipigil sa sarili nito. Pero nahuli siya nito at binigyan siya ng kiss, dahilan para mamula siya. Kinabukasan, nakipag-usap si Tanya kay Larisha, na binanggit na siya ay masyadong walang ingat at hindi makapaniwala na sa tingin niya ay hindi big deal ang pagkatusok sa Akasha. Tiniyak ni Tanya sa kanya na ayos lang siya, at kinailangan niyang mawala ang Yotoria, kaya nagtiwala na lang siya kay Oscar. Iniisip ni Larisha na hindi iyon ganoon ka-simple, at iniisip niya kung ano ang gagawin ni Tanya ngayong malapit nang matapos ang kontrata, ngunit tila nagulat siya habang naaalala niya. Nakikita namin ang dalawang maharlika na nag-uusap tungkol sa bagong taon sa susunod na buwan.
Ang isa sa kanila ay nagkomento na si Oscar ay dapat maghanap ng isang reyna upang simulan ang taon ng walang pag-aalala, at ang isa ay nag-iisip na ang pinakamagandang landas ay si Tanya. Ngunit hindi sumasang-ayon sa kanila ang isang sibil na nagngangalang Norvan, na nagpapaalala sa kanila na siya ay isang mangkukulam. Binanggit nila na siya ang reyna ng Talder, ngunit ipinaalala niya sa kanila na wala na ang bansa, at hinding-hindi niya tatanggapin ang isang mangkukulam bilang reyna. Narinig siya ni Tanya, at si Pamela, ang salamangkero ng kusal, ay nagalit ngunit inulit ni Norvan ang kanyang sinabi, na nagpapaliwanag na hanggat si Oscar ay nahuhumaling sa kanya, ang kaharian ay hindi magkakaroon ng isang reyna, at dahil ang kanyang kontrata ay malapit nang matapos dapat niyang lutesin ito bago umalis. Ngunit hindi siya nagalit sa kanya at nagmumungkahi na burahin ang memorya ni Oscar, ngunit sinabihan lang siya ni Norvan na ayusin ito. Galit na galit si Pamela, ngunit pinaalalahanan siya ni Tanya na ang mga mangkukulam ay parang mga kalamidad, kaya natural lang nagalitin sa kanila ang mga tao. Pumunta sila upang panoorin ang paglubog ng araw, at tinanong ni Pamela si Tanya tungkol sa pag-blur sa alaala ni Oscar. Ipinaliwanag niya na gagawin niya ito kung kinakailangan, kaya sinubukan ni Pamela na pigilan siya, sinabing makakalimutan ni Oscar ang lahat ngunit magiging masaya siya hanggat naaalala niya ito at gusto lang niyang mamuhay ng masaya. Sa tingin niya ay malakas itong tao, iniisip niya na mas malakas ito sa kanya, kaya nagtataka si Tanya kung bakit buhay pa siya. Pinagalitan siya ni Pamela, iniisip na kung gusto niyang masawi, dapat siyang mabuhay at masawi bilang isang tao. Kaya, niyakap siya ni Tanya habang hinihiling ni Pamela na hanapin ang sarili niyang kaligayahan. Bumisita siya sa silid ni Oscar at binigyan siya ng isang globo na puno ng mga bituin para masiyahan siya. Sa tingin ni Oscar ay mukhang malungkot siya, ngunit tiniyak ni Tanya sa kanya na ayos lang siya at gagamit na siya ng spell, ngunit napansin niya ito at pinigilan siya. Ipinaliwanag ni Tanya na ito ay pagsubok lamang, sa pag-aakalang lumakas siya, at inamin niyang nag-aalala siya sa hinaharap. Iminumungkahi ni Oscar na pakasalan siya, at tinanggihan niya siya muli, ngunit iginiit niya, na humihiling sa kanya na huminto sa pagiging isang mangkukulam upang tumanda kasama niya. Sa palagay niya ay may kakaiba itong panlasa sa mga babae, ngunit sinabi ni Oscar sa kanya na huwag magsalita ng ganoon tungkol sa isang taong mahalaga sa kanya. Bigla niya itong kinis at binanggit na hindi niya ito hahayaang mapalapit kung hindi niya ito gusto, kaya inamin niyang espesyal siya. Niyakap siya nito, iniwan siyang hinawakan, at magkikis na naman sila ngunit ginambala ito ni Razor. Sinabi sa kanya ni Oscar na nagiging abala siya, ngunit tila nasira ang mga hadlang, at napansin ni Tanya na inaatake ang lungsod. Sinisikap ng mga kabalyero na harapin ang mga demonyo, at si Norvan ay malapit ng masawi, ngunit iniligtas siya ni Tanya sa tamang oras. Inutusan niya itong manatili sa kastilyo, at hiniling niya sa kanya na alagaan si Oscar. Kaya, lumipad si Tanya at tinawag ang 5 sa mga espiritu ng Talder, na nagsimulang labanan ang mga demonyo habang nagpapaulan siya para maalis ang apoy. Sinubukan ni Oscar na tulungan ng isang katulong, ngunit bigla niya itong inatake, at nakita siya ni Tanya sa lupa, kaya nag-alala siya. Nakikita niya ang isang karayom sa kanyang daliri, kaya siya ay nawalan ng pag-asa at nagsimulang mag-spell, napagtanto na siya ay Nolason, at alam ni Lauricia na ang lason ay Alkir. Sa palagay ni Lauricia ay wala na silang magagawa, at inaantala lamang niya ang kanyang kasawian sa pamamagitan ng paghinto ng oras. Ngunit sa tingin ni Tanya ay may paraan, at ang tanging solusyon ay ilipat ang lason sa kanyang katawan. Iniisip ni Lauricia na siya ay nawawala na sa tamang isipan, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na mayroon siyang maraming mahika at maaaring huminto sa oras. Kaya malamang na matiis niya ito ng isang araw hanggang sa makalikha siya ng mga antibodies gamit ang kanyang mahika. Iniisip ni Lauricia na masasawi siya dahil alam niyang hindi siya makakagamit ng mahika, dahil magiging abala siya sa paghihirap. Ipinaliwanag niya na ito ang dahilan kung bakit kailangan niya ang kanyang tulong, at napagtanto ni Lauricia na determinado siyang ibigay ang kanyang buhay, kaya pumayag siyang gawin ang kanyang makakaya. Itinali nila siya sa isang upuan, at binalaan siya ni Lauricia na hindi niya alam kung gaano ito katagal, kaya maaaring masawi siya sa sakit. Ngunit pumayag siyang magpatuloy, hinihiling kay Lauricia na tapusin ang spell at burahin ang lahat ng alaala ni Oscar kung siya ay masawi. Ngunit tumanggi si Lauricia na burahin ang kanyang mga alaala, iniisip na kailangan niyang dalhin ang pagkakasala sa buong buhay niya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Oscar na gumaling, at lahat ay nakahinga ng maluwag. Ngunit sinasabi nila sa kanya na siya ay may sakit lamang.
Wala siyang maalala pero pakiramdam niya ay may nawawala. Nagpa siyang matulog pa at nakita ang globo, ngunit wala itong laman. Nang maglaon sa araw na iyon, tinanong siya ni Norven kung nakapagdesisyon na siya kung sino ang magiging reyna niya, at agad nitong naalala si Tanya. Kaya't hinanap niya ito at nakahanap ng isang lihim na silid, ngunit nadismaya si Lauricia na mabilis niyang naalala. Ipinakita niya sa kanya si Tanya at sinabi sa kanya na ang lason ay inilipat sa kanyang katawan. Iniisip ni Lauricia na isang himala na hindi siya nasawi, at binanggit niya na ilang oras na siyang bumibigkas ng mga spells habang nagdurusa siya sa sakit, ngunit hindi siya sumuko. Nakita ni Oscar ang mga sugat nito at naalala niyang kasalanan niya ang lahat. Pagkaraan ay nagising si Tanya, at nagpa siya si Lauricia na pangalagaan ang kanyang mga sugat. Pinuntahan niya si Oscar, at hiniling niyang alisin ang kanyang damit para makita niya kung ganap na itong gumaling. Ngunit tumanggi si Tanya at nagtataka kung ano ang iniisip nito. Ngunit tinanong ni Oscar kung ano ang iniisip nito tungkol sa kanya, kaya binanggit ni Tanya na siya ang kanyang kontratista at kahit papaano ay mahalaga sa kanya. Ngunit nagsimula siyang tumawa at hiniling sa kanya na mag-isip ng higit patungkol sa mga bagay. Ipinaliwanag ni Tanya na nalilito siya sa kanyang pagtawa, ngunit binanggit nila na siya lamang ang hindi nakakaalam nito. Kaya't tinulungan nila siya, tinanong siya kung magsasapanganib ba siya ng malaki para sa isa pang kontratista, at napagtanto niya na hindi niya iyon gagawin. Kaya ipinaliwanag nila na nagmamalasakit siya kay Oscar dahil gusto niya ito. Nabigla siyang marinig ito, ngunit iniisip ng lahat na siya ay talagang umiibig. Kaya't masyadong undenial si Tanya at iniisip na ang tanging pagpipilian niya ay tapusin siya. Pumunta siya sa kanyang silid, inamin na hindi niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman, kaya tinanong niya kung mahal niya ito. Nagtataka si Oscar kung bakit ang tagal niyang napagtanto ito, kaya sinabi niya sa kanya na lumapit, at nagsasalo sila sandali habang umiiyak si Tanya nang hindi alam kung bakit. Pero masaya siya na nakilala niya ito. Ang dalawa ay nagtatapos sa gabing magkasama, ngunit ito ay nagpapahina kay Tanya, dahil kailangan niya ngayon ng higit na kapangyarihan upang magamit ang kanyang espiritual na mahika. Ngunit binanggit ni Oscar ang kanilang kasal, na nagsasabi na ito ay magbibigay sa kanya ng mga pribilehiyo ng maharlikang pamilya. Hindi siya sigurado tungkol sa pagpapakasal at nagmumungkahi na maging kanyang may bahay na lang, ngunit hindi sumang-ayon si Oscar dahil ayaw niyang itago ito. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Tanya ang tungkol sa New Year Fest, alam na ito ay gaganapin sa Eastern Temple. Ipinaliwanag ni Oscar na ang tradisyon ay sumakay sa kabayo at batiin ang publiko. Kaya sa tingin niya ay kakailanganin niya ng escort. Biglang nagpakita si Lilia at ibinunyag na ang 5 bata, na tila nakatira malapit sa kastilyo, ay nasa pintuan ng tore. Nakita namin ang mga bata na sinusubukang makapasok, kaya nagpakita si Tanya, ngunit ipinaliwanag nila na gusto lang nilang malaman kung totoo ba na sa Hilaga ay umuulan ng yelo sa halip na tubig. Napagtanto niyang tungkol sa snow ang pinag-uusapan nila, at hindi makapaniwalang gumawa sila ng isang bagay na napakapanganib para lang marinig ang tungkol dito. Binanggit nila na sinusunod nila ang halimbawa ng bagong hari, na naging mas malakas salamat sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Ngunit pinagalitan niya ang mga ito, na nagpapaliwanag na nagsanay muna siyang lumakas bago makipagsapalaran. Dinala niya sila pauwi, at nagsagawa ng surveillance spell sa kaharian upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Pupunta siya upang kausapin si Oscar, at sa palagay niya ay nakakapagod ang paggawa ng isang spell ng ganoong laki, ngunit binago ni Tanya ang paksa, at sinamantala ni Oscar ang pagkakataong tanungin siya kung bakit ayaw niyang magpakasal. Ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay selyado, na nagpapakita na siya ay may isang kahangahangang kapangyarihan, at malamang na ito ay selyado noong siya ay bata pa. Ipinaliwanag niya na kung mayroon siyang anak sa kanya, tiyak na magiging isang makapangyarihang salamangkero ito, at kung ito ay isang anak na babae, maaaring siya ay isang mangkukulam mula sa kapanganakan. Sa palagay niya ay minana niya ang maalamat na espada sa murang edad upang harangan nito ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, at ang kanyang kapangyarihan ay malamang na tinataka ng kanyang ina or ng isang taong malapit sa kanya. Nagtataka si Oscar kung bakit ito ay isang problema, at nagkomento na ang kanyang kapangyarihan ay nakatulong sa hindi mabilang na mga tao. Ngunit ipinaalala ni Tanya sa kanya na tumapos din ito ng buhay. Sa palagay niya ay maaari nilang turuan ang kanilang anak tungkol sa kanyang kapangyarihan at halaga ng buhay, na humihiling sa kanya na bigyan ang kanilang anak ng pagkakataong maisilang.
Dumating ang oras para sa pagdiriwang, at sinundan ni Oscar ang lahat ng mga ceremonial na gawain, kasama si Tanya na sinamahan siya, na naghihiwalay sa kanyang sarili mula sa iba. Sa pagbabalik, napagtanto ni Tanya na binabantayan sila, kaya nagpatawag siya ng kidlat. Ngunit nabanggit niya na ang kalaban ay nakatakas. Napansin din niya ang mga bata mula noon, kaya nagpakilala sila, at dinadala niya sila. Umuulan, kaya lumikha siya ng snow para protektahan ang mga bata, habang iniisip ni Oscar kung gaano kaganda ang mundo sa tuwing kasama niya ito. Magkasama ang dalawa para ipagdiwang ang bagong taon, at pagkatapos nito, binanggit ni Tanya na nakaka-stress ito. Sinubukan ni Oscar na alagaan siya, ngunit humingi siya ng oras para isipin ang tungkol sa kasal hanggang sa matapos ang kanilang kasunduan. Ipinahayag ni Oscar na nakipag-usap siya sa kanyang ama, na umamin na nagpakasal din siya para sa makasariling dahilan, kaya hahayaan niya silang gawin ang gusto nila. Nakita namin ang mangkukulam na si Lena habang pinag-uusapan niya si Tanya, at sinabi sa kanya na hamina ang kapangyarihan ni Tanya. Kaya't iniisip ni Lena kung nakitulog ba siya sa prinsipe, sa pag-aakalang ito ay walang ingat dahil muntik na siyang masawi noong isang araw. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Oscar ng mga detalye tungkol sa isa pang pagdiriwang, at ayaw niyang dumalo dito. Ngunit napagtanto niya na maraming problema ang nagpakita doon, kaya napagtanto niyang kailangan niyang umalis. Nagpasya siyang isama si Tanya at iminungkahi na kunin sina Pamela at Cecilia upang tulungan siyang magbihis. Ngunit tumanggi si Tanya, ipinaliwanag na ayaw na niyang magpakita sa publiko at gusto lang niyang maging tagapagtanggol niya sa pagkakataong ito. Pinaalalahanan siya ni Razor na alam na ng lahat sa kaharian kung sino siya, ngunit pinayagan siya ni Oscar na huwag dumalo basta't ipaalam niya sa kanya kung saan siya pupunta. Pumunta sila sa Gadana, at ibinunyag ni Tanya na nakapunta na siya dito noon dahil minsan siyang hiniling na alisin ng isang demonyo dito. Nagpasya siyang manatiling malapit sa ball, kaya kailangan lang niyang tawagan siya kung may mangyari. Sa pagdiriwang, nilapitan ng superior na demonyong si Tyrone si Tanya, na binanggit kung gaano siya lumaki. Binanggit niya na gusto rin niya si Oscar para sa kanyang sarili kung siya ay isang babae, ngunit hiniling ni Tanya sa kanya na ihinto ang pagiging kitakot-takot. Ibinunyag niya na siya na ngayon ang duke ng bansa at gumaganap din bilang tagapag-alaga ng isang prinsesa na nagngangalang Arella, na biglang nagpakita, pinagalitan siya sa pananakit sa mga tao, at humingi siya ng tawad kay Tanya para sa kanyang pag-uugali. Ipinaliwanag niya na dati na silang magkaibigan, at sinubukan niyang pukawin si Tanya sa pagsasabing gusto niyang makita ang magiging anak nito. Pero ipinaliwanag ni Tanya na ayaw niyang magkaanak kaya naman hindi siya sigurado sa pagpapakasal. Sa palagay ni Tyrone ay natatakot siya na ang kanyang anak ay ipanganak bilang isang mangkukulam, ngunit sinabi sa kanya ni Arella na ang isang bata ay may mga alalahanin at kagalakan sa pantay na bahagi, at pinayuhan siya na payagan ang kanyang anak na maisilang. Humingi ng paumanhin si Arella sa sobrang pagsasalita at umalis, ngunit nabigla si Tanya sa kanyang sinabi. Inihayag ni Tyrone na siya ay ipinanganak na may kakaibang kapangyarihan na hindi niya gusto, kaya masama ang pakiramdam ni Tanya para sa kanya at naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Ngunit tinanong niya si Tanya kung ano ang pakiramdam ng mapag-alitan ng isang babae na 400 taong mas bata sa kanya. Si Tanya at Oscar ay naliligo ng magkasama, at inihayag ni Oscar na ang prinsesa ng Yarda ay nawala malapit sa hangganan ng Gadana, na nagdulot ng panloob na alitan sa korte at maging ang paghahanda para sa isang digmaan. Ngunit iniba niya ang usapan at hinayla si Tanya sa bathtub. Tinanong niya siya kung sino ang kanyang kausap, kaya ipinaliwanag ni Tanya na siya ang Demon King, na inihayag na siya ang dapat niyang alisin sa unang pagkakataon na pumunta siya sa Gadana. Medyo nagseselos si Oscar, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya interesado sa mga mangkukulam, at talagang curious siya tungkol sa kanya. Umaatake ang mga demonyo sa kalagitnaan ng gabi, kaya nagising si Oscar at nakipag-away sa mga demonyo kasama si Albert. Tinulungan sila ni Tanya, at namula si Albert nang makita siya, kaya sinabihan siya ni Oscar na magbihis. Ngunit kumilos si Tanya nang hindi nag-iisip at hinabol ang isa sa mga responsable, ngunit ang babae ay namamahala upang makatakas kasama ang iba. Nakita niya si Tyrone doon, at ibinunyag niya na sinubukan din ng mga demonyo na tapusin si Arelle, ngunit bigla niyang napagtanto na nakasuot lang siya ng saplot, iniisip na magagalit si Oscar sa kanya. Sa umaga, nalaman nila na ang punong ministro ng Gadana ay tinapos, at noong una, naisip nila na si Tanya ang may kasalanan dahil siya ay kumilos ng hindi nag-iisip.
Ngunit binanggit ni Tanya na ang nag-orkestra ng lahat ay si Lena, ang mangkukulam na hindi maaaring ipatawag. Sa tingin niya ay sinundan ni Lena sina Oscar at Arelle dahil minamaltrato siya ni Tyrone noon, at naging masama siya sa kanya noong isa sa kanilang mga laban. Kaya sa tingin niya ay may sama ng loob si Lena sa kanila. Ipinaliwanag niya na si Lena ay nasa yarda, kung saan sinusuportahan niya ang prinsipe. Binanggit niya na ang mga mangkukulam ay karaniwang hindi gustong makialam sa mga digmaan or bansa, ngunit iba si Lena at mahilig siyang humila sa likod ng mga eksena. Ginagawa niya ang mga nobles at maharlika na gawin ang kanyang pag-uutos, at gusto niyang itago ang isang buong kastilyo sa amber. Nagpasya si Tanya na tapusin siya, ngunit naisip ni Oscar na hindi niya ito magagawa ng mag-isa at iniisip kung may alam ang nawawalang prinsesa. Kaya't sinusubaybayan ni Tanya ang nawawalang prinsesa sa yarda at natuklasan na nakatago siya sa isang sandstorm sa loob ng isang kuta. Pumasok sila sa loob, at nagpakilala si Prinsesa Nathalie, ngunit namumula nang makita si Oscar. Nilinaw niya na hindi nilayon ng kanyang kaharian na makialam sa publiko, kaya dapat itong ilihim, na ipinapaliwanag na eksperto siya pagdating sa pakikitungo sa isang mangkukulam. Ibinunyag nila na ang kapatid ng prinsesa ay nilinlang ni Lena, at iminungkahi ni Tanya na iwaksi ang sandstorm upang maalis siya sa pagtatago, sa pag-aakalang darating siya ng mag-isa kapag natuklasan niyang nakipag-ugnayan sila kay Nathalie. Iniisip ni Tanya na madali siyang talunin dahil masyado siyang impulsive, at ipinagtapat na bumisita siya sa Yarda Court bago dumating, na ikinagulat ng lahat. Pinagalitan siya ni Oscar sa pag-aakalang siya ang mapusok, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na natatakot siya na baka hindi matigil ang digmaang sibil kahit na matalo nila si Lena. Gusto niyang matiyak na hindi ito mangyayari, kaya kinuha niya ang kalayaan na dalhin ang lahat ng mga pinuno ng pangkat sa mga hangganan, tinatakan ang mahika, at antalahin ang army sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng laksius. Sa palagay ni Oscar ay walang awa siya, ngunit ipinahayag ni Tanya na pinagaling din niya ang hari na may sakit at nakipag-usap sa kapatid ng prinsesa, na tila pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Nagulat ang lahat, at binanggit niya na mayroon na silang mas maraming oras sa kanilang panig na nagpaplanong wakasan si Lena sa pagkakataong ito. Naghahanda silang harapin si Lena, at nagtataka si Oscar kung ano ang nangyari nang harapin siya ni Tanya noong nakaraan. Kaya't ibinunyag niya na siya ay nanalo, ngunit hiniling sa kanya na harapin ang isang lalaking nagngangalang Ando, na ipinaliwanag na ginawa siya ni Lena na sumipsip ng isang demonyo kaya siya ngayon ay may higit sa tao na lakas. Tinitiyak ni Oscar sa kanya na kakayanin niya ito, ngunit sinabi sa kanya na ihinto ang pagkilos sa kanyang sarili. Ngumiti si Tanya at hinawakan ang mukha nito, ipinaliwanag na hindi niya mapapatawad ang sinumang magtangkang pumaslang sa kanya. Sinasamantala niya ang sitwasyon para ikis siya pero gusto pa niya. Ipinaliwanag ni Tanya na hindi ito ang oras para dito, ngunit wala siyang pakialam, na nagpapaalala sa kanya na maaari silang masawi sa labanan. Sa umaga, inalis nila ang sandstorm, at si Tanya ay pagod pagkatapos ng isang gabi kasama si Oscar. Iniisip niya na medyo magtatagal bago magpakita si Lena, ngunit tila nagseselos si Nathalie. Samantala, natuklasan ni Lena na wala na ang sandstorm, kaya nagpasya siyang pumunta ng personal, sinabihan si Ando na maghanda. Si Tanya ay naliligo kasama si Pamela, at si Nathalie ay sumama sa kanila, nakita ang mga marka sa leeg ni Tanya mula sa gabi nila ni Oscar. Kaya nagpasya siyang maging direkta at tinanong si Tanya kung bakit kasama niya si Oscar, sa pag-aakalang gusto niya itong manipulahin tulad ng ginawa ng isa pang mangkukulam sa kanyang kapatid. Kaya nilinaw niya na hindi niya ito minamanipula at talagang si Oscar ang kumokontrol sa kanya. Natuklasan niya na mahal siya ni Nathalie, napagtanto na kung hindi nakialam ang mga mangkukulam, maaari siyang maging reyna ng Farsa. Iniisip ni Tanya kung paano isinumpa ng Witch of Silence si Oscar at kung paano siya nagpakita upang protektahan siya, habang nagpasya si Lena na sirain ang kaharian. Napagtanto niya na kakaiba ang kapalaran ng tao, ngunit pinaglalaroan ito ng mga mangkukulam kaya naman hindi niya pinangarap na may magmamahal sa kanya na parang tao. Kinakabahan si Tanya pero naalala niyang ayos lang at handa na siyang harapin si Lena ngayon. Nagsimula ang digmaan, at binigyan ni Tanya si Oscar ng isang laso, na mag-aabiso sa kanya kung hatakin niya ito at maaari siyang nasa tabi niya sa isang iglap. Tinanong niya ito kung gusto niyang maging asawa niya, na umaasang tatanggihan siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay tinanggap na niya ito. Kaya siya at ang iba ay nagulat, at nagsabi si Oscar na ngayon ay dapat siyang manalo. Lumipad sila sa ibabaw ng larangan ng digmaan, at nilapitan sila ni Lena, kaya hinarap siya ni Tanya.
Sinusubukan niyang kutsain si Tanya dahil sa pagiging isang espiritual na salamangkero na nawala ang kanyang kadalisayan, ngunit ipinaliwanag niya na binigyan siya nito ng pagkakataong baguhin ang kanyang mga spell, na sinasabing mabubuhay siya bilang siya. Nakipag-away si Oscar kay Ando, pinutol ang kanyang braso, ngunit nalaman namin na hindi lamang siya ay may higit sa tao na lakas dahil maaari rin siyang mag-regenerate. Naniniwala si Lena na higit siya sa pagiging isang purong mangkukulam, at tinawag niya ang kastilyong na-trap niya sa Amber. Sinubukan ni Tanya na mag-spell, ngunit bigla itong pinigilan ng mga butterflies, at napagtanto niya na si Oscar ay nasa loob ng Amber Castle. Sinusugod ni Lena ang kanyang pag-atake laban sa kuta ni Nathalie, kaya sinubukan siya ni Tanya na pigilan, ngunit nahuli siya sa isang pagsabog. Ipinagpatuloy ni Oscar ang pakikipaglaban kay Ando, at si Lena ay nakaupo sa kanyang trono sa pag-aakalang nanalo siya sa digmaan. Ngunit biglang nagpakita si Tanya, at nakita namin na ang kanyang braso lamang ang nasugatan sa huling pag-atake. Iniipon niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang salakayin si Lena, at malapit na niyang alisin ito, ngunit lumuwag ang kanyang laso, kaya isinantabi niya ang kanyang galit. Pumunta siya upang iligtas si Oscar, at nagpakita din si Lena sa tabi ni Ando. Inakusahan niya si Tanya na naging isang karaniwang babae dahil sa isang lalaki, ngunit ipinaliwanag ni Tanya na ito ang dahilan kung bakit gusto niyang maging isang disenteng tao. Alam niyang lumalakas si Lena habang tumatagal sa loob ng kastilyo, kaya nagpa siya siyang sumalakay. Ngunit pinigilan siya ni Ando, at sumulong si Oscar upang harapin siya. Tinaboy ni Tanya si Lena palabas ng kastilyo, ngunit agad siyang bumawi mula sa pinsala. Bumalik siya sa pagsugod, sinabi kay Tanya na walang silbi ang kanyang mga pag-atake habang sila ay nasa kastilyo, ngunit sinubukan muli ni Tanya. Gumawa ng sariling spell si Lena, ngunit biglang nawala si Tanya, at inatake siya ni Oscar gamit ang kanyang espada. Hinaharangan ng espada ang kanyang pag-regenerate, kaya nahulog si Lena, at napagtanto niyang lumipat si Tanya sa kanya ng pwesto. Habang tinapos ni Tanya si Ando, si Lena ay nasawi, at ang kastilyo ay nawala habang ang mga demonyo ay naalis din. At napagtanto ng lahat na tapos na ang laban. Pagkatapos nito, nagpakita si Tyrone at sinabi kay Tanya na tutuparin niya ang kanyang pangako na hindi niya aatakihin ang kaharian ng Farsa hanggat ang kanyang dugo ay tumatakbo sa angkan ng hari. Bumalik sila sa Farsa, at nagpasya si Tanya na manirahan sa kastilyo hanggang sa masawi siya bilang isang tao. Pinag-uusapan siya ng mga tao, at hindi sila makapaniwala kung gaano siya kaganda dahil akala nila ay hindi maganda ang mga mangkukulam. Nakita ni Tanya ang Witch of Silence sa karamihan, ngunit gumamit siya ng telepathy para ipaliwanag na dumating lang siya para makita kung sino ang bride. Ang lahat ay nagtitipon para sa isang seremonya habang si Tanya ay lumuhad sa harap ni Oscar, na nagbigay sa kanya ng mga karapatan na maging bagong reyna at kinuha siya bilang kanyang asawa. Si Tanya ay nanunumpa sa kanyang pangalan at tinanggap siya bilang kanyang asawa, na binanggit na siya na ngayon ang kanyang mangkukulam at siya ang kanyang hari. Nagbiro siya na sa wakas ay nakuha niya ang kanyang hiling, at sabay silang nagtawanan habang ipinapahayag nito na mahal siya nito. Bumalik sila sa Tanya's Tower, kung saan tinulungan siya ni Oscar na ayusin ang kanyang mga gamit. Nakikita niya ang isang kwintas na may dugo, napagtantong mula ito sa ritual, at napansin din niya ang isang asul na globo sa pag-aakalang parang pamilyar ito. Nagsimula itong lumiwanag, at sinubukan ni Tanya na pigilan ito, ngunit nabigo siya at nawala si Oscar. Napunta siya sa isang field na nalilito, at nalaman namin na nadala siya sa nakaraan. Nahanap niya si Tanya, ngunit natakot siya kaya inatake siya nito, ngunit hiniling ni Oscar sa kanya na huminahon, na nagpapaliwanag na kailangan niya ang kanyang tulong. Tinanong ni Tanya kung sino siya, kaya ipinahayag ni Oscar na siya ang kanyang magiging asawa at nagmula siya sa 400 taon sa hinaharap. Binanggit niya na walang mahiwagang batas ang nagpapahintulot sa paglalakbay sa oras at hindi sigurado kung naniniwala siya sa kanya. Naging malungkot si Oscar, ngunit nagpa siya si Tanya na tulungan siya at sa tingin niya ay maaari siyang manatili dahil walang pumupunta sa kanya. Nagpapasalamat si Oscar ngunit sinabi sa kanya na hindi siya dapat magtiwala sa mga estranghero ng ganoon kadali. Sa umaga, natuklasan ni Oscar na sa kabila ng pagiging kandidato para sa trono, si Tanya ang naghahanda ng lahat. Ngunit sa palagay niya ay mas mabuti na sa ganitong paraan dahil maaari siyang tapusin anumang oras. Uminom siya ng tsaa at napansin niyang pareho ito ng lasa mula noong umakyat siya sa tore. Iniisip ni Oscar ang tungkol sa ritual at nagtanong tungkol sa kanyang kaarawan, kaya sinabi ni Tanya sa kanya na 6 na buwan na lang.
Napagtanto niya na kung mananatili siya, mailigtas niya ito mula sa kanyang trahedya. Pagkatapos nito, tinanong ni Tanya si Oscar tungkol sa bagay na nagpadala sa kanya dito, at binanggit niya na mukhang pamilyar ito ngunit hindi lubos na sigurado kung bakit. Napansin ni Tanya ang kanyang espada, at binanggit ni Oscar na hindi gumagana ang magic dito, kaya nagulat siya, iniisip na ang Akasha ang tanging espada na may ganoong kakayahan. Sinabi niya sa kanya na ito ay ang parehong espada, kaya napagtanto ni Tanya na bahagi siya ng maharlikang pamilya. Bigla niyang naalala kung bakit parang pamilyar ang globo dahil kapareho ito ng pulang globo na matatagpuan sa kanyang kaharian, na pag-aari ng kanyang ina. Ngunit ang nasa tore ay asul. Iminumungkahi niya na pumunta sa Farsa upang tukuyin ang globo, ngunit ipinaliwanag ni Oscar na ito ay mula sa kanyang ina, kaya hindi ito dapat naruroon sa oras na ito. Sa palagay niya ay nagmula ang asul na globo sa treasury ng tore, ngunit binanggit niya na hindi pinapayagan ang pagpasok sa treasury ng walang pahintulot ng hari. Napapangiti si Oscar habang iniisip kung gaano siya katagal bago masanay sa kanya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang masalimuot na sumpa at pagpapala sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ni Oscar na may nagbigay ng basbas sa kanya noong bata pa siya, at kailangan niya ng sumpa para kanselahin ito. Siya ay interesado at humihingi ng kanyang dugo upang pag-aralan ito. Binanggit ni Tanya na mahilig siya sa pananaliksik at lahat ay sulit na subukan ng isang beses. Tinanong niya kung naisip na ba niya ang tungkol sa pagsasanay gamit ang isang espada, iniisip na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nagsimula silang magsanay ng magkasama, at sinasaliksik din ni Tanya ang dugo ni Oscar. Habang magkasama sila sa susunod na mga araw, nakikipaglaro siya sa dragon, na tila kilala rin siya. Naalala niya na malapit nang dumating si Lance, kaya nag-aalala si Oscar. Ibinigay ni Lance kay Tanya ang kwintas, at bago siya umalis, humingi si Tanya ng pahintulot na pumunta sa treasure room. Sinubukan niyang kausapin si Oscar tungkol dito, ngunit nagalit ito at hiniling sa kanya na huwag makipaglapit kay Lance. Sinabi niya na siya lamang ang pamilya na mayroon siya at palaging nasa tabi niya, kaya hindi niya tinatanggap si Oscar na magsalita ng masama tungkol sa kanya, binanggit na wala siyang iba maliban sa kanya. Niyakap siya ni Oscar habang siya ay natatakot na mag-isa, at iniisip kung paano niya gustong makita ang kanyang mga magulang at maging isang normal na bata. Patuloy siya sa pag-iyak, kaya inaalo siya nito, nangako na hindi siya mag-iisa sa hinaharap dahil mahahanap niya ito, at sa wakas ay magiging masaya silang magkasama. Kinabukasan, tila mas kalma daw si Tanya at ipinaliwanag na pumayag si Lance na pumunta sa treasure room kasama niya, at pinasalamatan siya ni Oscar sa kanyang tulong. Bumalik siya mula sa treasure room, ipinahayag na natagpuan niya ang asul na globo ngunit hindi niya ito madala, kaya nag-spell siya para makapasok siya sa silid. Naghahanda siyang umalis, at bago bumalik sa hinaharap, sinabi ni Oscar sa kanya na sa 4 taon, magpapakasal sila, na tinitiyak sa kanya na magiging masaya siya. Pinakiusapan din niya itong mag-ingat kay Lance. Pumunta si Oscar sa treasure room at hinanap ang globo ngunit nagtatanong kung bakit siya bumalik sa nakaraan, iniisip na ito ay upang iligtas si Tanya mula sa kanyang trahedya. Napagtanto niya na ang 4 taon ay masyadong mahaba para maghintay siya para maging masaya. Kasabay nito, sasaktan na ni Lance si Tanya, ngunit bigla siyang pinigilan ni Oscar at ibinunyag sa kanya ang kanyang tunay na intensyon. Inutusan ni Lance ang mga salamangkero na tapusin siya, ngunit natalo niya sila, at tinulungan din siya ni Tanya. Si Lance ay nahuhumaling sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang sarili bilang isang sisidlan, ngunit ang kanyang katawan ay hindi kayang maglaman ng lahat ng kapangyarihan. Malapit nang masira ang Talder, ngunit hiniling ni Oscar kay Tanya na magtiwala sa kanyang kapangyarihan at makuha ang mahika para iligtas ang lahat. Nakaya niyang i-absorb ang lahat, kaya binati niya ito ngunit umamin na siya ay nagsinungaling, sinabing pumunta siya dito para iligtas siya para hindi na sila magkita. Napagtanto niyang wala na siyang lugar na babalikan dahil iba na ang hinaharap. Naiisip ni Oscar ang kwento kung saan ang isang babae ay iniligtas ng isang time traveler na sa totoo lang ay sarili niyang anak ngunit nawala siya sa huli. Sinabi niya na ang mundo ay sumusunod lamang sa isang landas, at kung maglalakbay ka sa panahon, binabago nito ang nakaraan at agad na lumilikha ng isang bagong kwento. Kaya nang i-activate niya ang globo, nawala ang lahat ng kanyang kinabukasan, at ang tanging magagawa niya ay muling isulat ang kasaysayan.
Ipinaliwanag ni Oscar na ginampanan na niya ang kanyang tungkulin, kaya mawawala na siya, ngunit hindi niya pinagsisisihan ang ginawang desisyon at ipinagtapat na masaya siya sa mga oras na kasama niya ito, na sinasabing mamahalin niya ito palagi.